Nagsimula ang kwento sa protagonista na hawak ang kanyang kamay at humihingal ng malalim. Nakatayo siya kasama ang kanyang koponan sa harap ng Demon Lord. Naisip niyang ito na ang huling pagkakataon na kanilang naitulak ang Demon Lord sa sulok. Ang pinakamahinang klase, ang Black Mage, inilapit ni Kai ang kanyang sugatang kamay sa kanyang dibdib. Naisip niya, si Colette, ang batang babae sa kanyang alaala, ay may hawak na magandang bulaklak sa kanyang mga kamay. Mabilis na tumatakbo ang pawis sa kanyang mukha. Pagkatapos nito, sa wakas, ang pinakamalakas na klase, ang mandirigmang si Ares. Hinayla niya ang kanyang binti mula sa mahiwagang proyektil na tumama sa kanya. Sumigaw siya, Kai. Kailangan niyang pigilan ng Demon Lord. Sumigaw si Kai, dugo sa pagkabulag. Isang mahiwagang selyo ang lumitaw sa ilalim niya. Mula dito ay maraming kamay ang lumabas. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw, bulagin ang Demon Lord. Ang mga kamay ay umusad at nahawakan ng Demon Lord. Sumigaw si Kai, ngayon Ares. Kailangan niyang tapusin ito. Isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa mukha ng mandirigma. Kinuha niya ang espada gamit ang parehong kamay, tumakbo pasulong at sinabing makikita nila. Isa't isa, kapatid. Pagkatapos noon, tinusok niya ang dibdib ni Kai kasama ang Demon Lord. Nagsalita ang bida ng nalilito, ano? Akala niya na nasaktan siya kasama ang Demon Lord. Nahulog sila sa sahig, iniunat ni Ares ang kanyang mga braso sa gilid at sinabi ng may kayabangang, pin-crush niya ang Demon Lord. Ngayon siya ay tunay na bayani. Umiikot si Kai at desperadong nagtanong kung bakit. Nagtanong si Ares, at nagtatanong siya kung bakit. Ngumiti siya ng baliw muli, tinakpan ang kanyang mukha ng kamay at sinabi, isang siraulong Black Mage bilang nakatatandang kapatid. Hindi siya dapat sobrang mayabang at subukan ang kaluwalhatian, bastardo. Shout ni Kai, ano ang sinasabi niya? Ang pinakamataas na uri, ang makatarungang Ares ay itinaga ang kanyang mga braso sa gilid at sinabi, habang sinasabi niya ito, inayos niya ang kanyang salamin at sinabi na may ngiti, isang bagay na sobrang masama tulad ng isang itim na mangkukulam bilang kasosyo para sa mataas na uri, kahit na ito ay isang mahirap na pagsubok na ipinadala sa kanya ng Diyos, sobrang mapanganib. Shout ni Kai, ano ang sinasabi niya? Gumamit siya ng itim na mahika. At palagi siyang tumutulong sa kanila, guys. Ang sobrang bihirang klase na magic swordswoman, tumawa si Urza at itinuturo siya at sinabi, tutulungan sila. Sobrang mayabang talaga siya. Siya ang pinakahinang klase, tanga. Nagtrabaho siya ng mabuti sa nakaraang 5 taon, isa na lang natitirang hakbang. Nang sila'y naging 15, binigyan ng lahat ng isang espesyal na tungkulin mula sa Diyos na tinatawag na klase. Nang araw na yon, siya ay naging Black Magician, isang madilim na klase ng mahika na kinamumuhian dahil ang mga miyembro nito ay mas malapit sa demonyo kaysa sa tao. Dahil dito, nakaranas ng paghihiya si Kai. Ito ang pinakamahina na klase sa iba pang masasamang puwersa. Sabi ng mga tao, klase ng mga talunan. Ipinatong ni Urza ang kanyang paa sa ulo nito sa halip ng umiti. Naisip na itrete nila ang isang miyembro ng pinakamahina na klase bilang tao. Mababawasan ang kanyang bahagi kung siya ay nabuhay, kaya dapat ay patay na siya. Kinuha ni Ares ang espada na nasa dibdib ni Kai at ng Demon Lord at sinabi, ngayon siya. Sinimulan niyang bunutin ang espada, at sumigaw sa sakit ang Black Mage. Naisip niya, Colette. Noong nakaraang panahon, sinabi ng ama ni Colette na ang Black Mage at mga matuwid na klase ay hindi bagay sa isa't isa. Matatanggal ang kasunduan. Sumigaw siya, hindi. Ama, sobra na ito. Gusto niyang pakasalan si Kai. Tumingin siya sa kanya at sinabi na List ay pinapayagan siyang magpaalam sa kanya. Tumingin si Kai sa kanya at sinabi ng desperado, hindi pwede. Iniunat ni Colette ang kanyang mga kamay sa kanya. Ngunit nahawakan ang kanyang kamay ng mga gwardya. Pumikit siya at pagkatapos ay inalis ang Pulse Ares sa kanyang kamay at inilagay. Nasa kamay ni Kai, humihingi sa kanya na kunin ito. Nagtataka ang kanyang mga mata. Tumitig siya sa Pulse Ares sa kanyang mga kamay sa pagkabigla. Sabi niya na ang Pulse Ares na ito, kailangan niyang ingatan ito ng mabuti, Palm. Isang luha ang pamatak sa kanyang pisngi at sinabi niyang tiyak na magkikita sila muling. Sa kasalukuyan, patuloy na tumatawa si Ares. Lumapit siya kay Kai at bumulong sa kanyang tainga na sinabi niyang patayin siya, at ganoon din ang sinabi ng kanyang ama. Ang kanyang ama ang pinakamalakas na kabalyero sa banal na kaharian.
Maraming matapang na mandirigma ang lumabas mula sa kanyang kamay. Ang ulo ng K-respected na pamilyang Austen. Noong nakaraan, sinabi ni Austen na hindi niya tatawirin ang isang kasuklam-suklam na itim na salamangkero sa kanyang bahay. Pero kung siya ay makikilahok sa pagkaalipin ng Panginoon ng mga demonyo, maaari siyang bumalik sa pamilyang Austen. Nakatukod si Kai sa harap niya at nagtanong ng litong-lito, pagkaalipin ng mga Panginoon ng mga demonyo. Sinabi ng kanyang ama na siya ang bahala sa kasunduan sa kanyang kaibigang si Colette. Di nagtagal, si Colette ay imprisoned sa isang silid sa Royal Palace at ginamit upang lumikha ng isang dakilang pader upang protektahan ang banal na lungsod. Kung nagtagumpay siya laban sa Demon Lord, mapapalaya si Colette. Magiging mag-asawa sila at mamumuhay ng masaya. Sinikap niyang muling makuha ang tiwala ng kanyang ama at ibalik si Colette. At sa wakas ay nagtagumpay siya. Akala niya umabot na ang kanyang antas ng klase sa lakas na 999. Pero sa kasalukuyan, ngumiti si Ares ng masama at bumulong sa tainga ni Kai, sayang, kapatid. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang mga kamay sa gilid at tumawa ng malakas at sinabi, dahil sa di mapapakitang nakababatang kapatid, pinatay ng Demon Lord ang nakatatandang kapatid. Dumadagundong ang luha sa mukha ni Kai. Sa huli, ginagamit lang siya ng kanyang ama at ni Ares. Sabi niya, ang swerte. Si Ares, hawak ang espada sa kanyang mga kamay, ay nagsabi sa kanya na itigil ang pagkaabala sa kanila, walang silbing itim na mage. Hindi siya dapat mag-alala, maayos ang pag-aalaga niya kay Colette, kaya dapat matagal na siyang patay. Kung alam ni Kai na magiging ganito, sana dinala na lang niya si Colette kasama niya, at sana sila ay tumakas na magkasama. Wala siyang pakialam sa ibang tao o sa pangkaraniwang sentido. Basta't tamasahin ang kanilang kaligayahan. Sa kasong yun, ang Pulse Ares na ibinigay ni Colette sa kanya ay nabasag, at ang kanyang mga salita ay umuulit sa isip niya, Kai. Pakiusap, huwag siyang mamatay sa mga bisig niya. Naisip niya, boses ni Colette. Nakaramdam siya ng awa, nais niyang makita si Colette sa huling pagkakataon. Makalipas ang ilang sandali, may mga ibon na nakaupo sa bintana ng silid kung saan si Kai ay nakahiga. Sinabi ni Colette, Kai, gaano katagal pa siya matutulog? Ang bida, binuksan ang isang mata at nagbuntong hininga, at bigla siyang tumayo at nagtanong na nagtataka, ha? Humihingal siya, puno ng pawis ang kanyang mukha. Tumingin siya sa dalaga at nagtanong na nagtataka, Colette. Akala niya ay nakakulong siya sa kastilyo, bakit siya nandito? Tumakbo siya papunta sa kanya at nagtanong kung ano ang nangyari. Pawisan siya sa buong katawan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib at nagtanong, ha? Akala niya ay wala siyang mga sugat. Pagkatapos ay sumigaw siya sa pagkalito, anong nangyayari? Ngumiti si Colette. Hawak na, nakatayo siya na may tuwalya sa kanyang mga kamay at sinabi, magandang umaga, Kai. Pagkatapos ay naghanap siya ng isang bagay sa kanyang bag. Tumingin si Kai sa kanya at naisip na may mali. Dapat ay nasa 20 taon na si Colette ngayon. Gayunpaman, mukhang napakabata niya. Ninatakpan niya ang kanyang bibig sa kanyang kamay sa hiya at nagtanong, Tara na, Kai, hindi pa siya nagigising. Ang ganda ng araw, ayos lang ba siya? Tumawa ang itim na mage at humingi ng paumanhin sa kanya. Sinabing tama siya, marahil ay hindi pa siya nagigising. Hindi pa siya ganap nagising. Sinabi niya ang huling salita na may pag-aalala, habang napansin ang kanyang refleksyon sa salamin. Nagulat siyang isipin na mukha rin siyang bata. Sabi ni Colette na may hiya, Kai, dapat ay magising na siya. Pagkatapos ngumiti siya at iniunat ang mga braso sa mga gilid, sinabi niya ngayon ang seremonya ng pagtatalaga sa klase. Sobrang inaabangan niya ito. May mga patak ng pawis na tumatakbo sa mukha ng itim na mage. Nagtanong siya ng nalilito, seremonya ng pagtatalaga. Ang pagtatalaga, ceremony ay ngayon? Pagkatapos ay hinawakan niya siya sa balikat at excited na nagtanong, anong taon na? Tumingin siya sa kanya sa gulat. Tinanong niya, hindi pa ba siya isang itim na mangkukulam? Nagtanong siya sa kalituhan, ha? Naisip niya, panaginip lang ba ito? Pagkatapos ay itinulak siya ni Colette palayo at nahihiyang tinakpan ang kanyang bibig habang sinasabing masyado siyang malapit. Sinabi niya, wala, pasensya na. Naisip ng itim na mangkukulam, ang damdaming ito, hindi ito panaginip. Baka naglalakbay siya pabalik sa nakaraan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang kamay sa gulat.
Naisip niya, may marka ba sa kamay niya? Bakit? Tumingin si Colette sa kamay niya at sumigaw sa gulat ito. Ito ba ay isang simbolo ng klase? Bakit mayroon ng determinasyon ang kanyang klase? Pinagdikdikwang mabuti ni Kai ang kanyang mga ngipin at naisip, hindi ito pwede. Kung talagang bumalik siya sa nakaraan, wala pa rin ang kanyang simbolo. May simbolo na siya bago ang seremonya ng pagpili. Klase, bakit? Buksan ang katayuan. Isang board ang lumabas sa harap niya. Sinasabing ang kanyang klase ay Black Mage, level 999, walang kakayahan. Walang pagkakaiba sa dati bago siya namatay. At ito, napansin niya ang huling linya, na nagsasabing ang kanyang katayuan ay nakablock, pumasok sa pangalawang pagkakataon. Nagtaka siya at nagtanong, pangalawang pagkakataon. Sa isip niya, nangyayari ang mga hindi maipaliwanag na bagay sunod-sunod. Pero ang ilang bagay ay halata. Ngayon, nasa nakaraan siya. Ito ba ay isang uri ng mahika? Hindi. Ito ay lampas sa anumang umiiral na kapangyarihang mahika. Walang anumang tao dito ang makakagawa ng ganitong bagay, kahit ang demonyong Panginoon. Naalala niyang narinig ang boses ni Colette bago siya nawala ng malay. Hinayla siya ni Colette mula sa kanyang mga iniisip sa pamamagitan ng pagsigaw, Kai, Kai. Kailangan niyang makinig sa kanya. Kinuha niya ang kamay niya at nagtanong, ayos lang ba ang lahat? At itong nakasaad na simbolo. Nahulog ang isang pulse heiress sa sahig. Tumingin siya rito at sinabi na akala niya na wala na ang pulse heiress na ito, pero nandito pala. Pagkatapos niya itong kunin, mabilis na pumasok ang mga alaala sa isip ni Kai. Tumayo siya mula sa kama at kinuha ang kanyang kamay at naisip, naiintindihan ko. Ang pulse heiress. Ito si Colette, ang kanyang kapangyarihan bilang isang matuwid. Pagkatapos siya ay tumawa ng malakas at sinabi, oo, siya nga yun. Niyakap niya siya ng mahigpit at sinabi na kung alam nila kung paano nangyari ang lahat noong panahong yun, maaari nilang baguhin ang hinaharap. Naguguluhan siyang sinabi sa kanya na dapat. Sandali, si Kai ay isang itim na mage. Naisip ng protagonista, ang pagkakabilanggo ni Colette sa hinaharap, at siya, pinatay ni Ares. Babaguhin niya ito. Sinabi niyang hindi niya siya papayag ang mangyari yun. Hindi niya siya papayag ang makatakas muli. Umubo si Colette at sinabi, anong sinasabi niya? Binitiwan niya si Colette at tumayo sa harap niya. Nahihiyang tumawa at sinabi, sorry, biglaan lang siya. Siya ay nahiyang tumingin palayo at sinabi, hindi naman sa ayaw niya, pero ang biglaan kasi, nagulat siya. Siya ang kanyang kasintahan, kaya kahit na gusto niya ang mga ganitong bagay. Tinanong niya, ha? Oo, tumingin siya sa ibaba at sinabi, wala lang. Kumamaw si Kai sa kanyang ulo at sinabi, isang kasunduan, kapag nalaman ng kanyang ama na siya ay isang itim na magic arrow. Sinasabi ng ilang tao na mas malapit sila sa mga demonyo. Kaya, isang kasunduan. Nagsalita si Colette at sinabi, Kai, alam ba niya, iniisip niya na walang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga itim na mage at iba pang klase. Pagkatapos ng lahat, siya ay lalaki. Tumingin si Kai sa kanya na may kalituhan at iniisip na si Colette ay si Colette pa rin. Hindi siya nagbago ng isip nang malaman niyang siya ay isang itim na mage. Kahit na lahat ay hayok sa kanya, palagi siyang nag-aabot ng kamay sa kanya. Hindi siya naniniwala sa mga tao, pero iba ang kay Colette. Tulad ng inaasahan, si Colette at siya. Pagkatapos ay sinabi ni Kai, Colette, hindi siya dapat magulat sa kanyang sasabihin. Nagtanong siya ng may gulat, ano? Ano nangyari? Kinuha niya ang kanyang kamay at sinabing bumalik siya mula sa hinaharap 5 taon na ang nakalipas. Ang hinaharap na siya? Hindi, ang siya sa harap niya ngayon ay isang itim na mage na may level 999. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay at nagtanong ng nagulat, ha? Mula sa hinaharap, level 999. Sinabi niyang patutunayan niya ito sa kanya. Pagkatapos noon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magtipon ng enerhiya mula sa kanyang nakaunat na daliri. Pagkatapos noon, sinabi niyang, bumangon ka mula sa lupa, Archieman. Pagkatapos noon, isang demonyo. Lumitaw na may sigaw. Sumigaw si Colette sa takot, wala ng paraan. Isang demonyo? Itinaas ni Kai ang kanyang kamay at kinontrol ang mahika. Kinumpirma niya ang kanyang mga salita at sinabi na tinawag niya ito mula sa impyerno.
Ang mga itim na mang-uukit ng antas 900 at 99 na ay makakagawa ng mga kontrata sa mga mataas na antas na demonyo tulad ng Archieman. Naisip niya na ang katotohanan ito ay unang beses na naganap, at ito ay patuloy na epektibo, ay nagpapatunay na magagamit niya ang lahat ng kanyang kaalaman sa itim na mahika nang walang problema. At ang pinakamahalaga, pinatunayan niyang totoo ang unang pagkakataon. Tumingin siya kay Colette at naisip na gusto nilang makita ang isa't isa sa totoong buhay. Siniyasan nila ni Colette ang isang pangarap patungo sa katotohanan. Sa ganitong pagkakataon, kailangan niyang magmadali. Hindi, wala lang talaga siyang oras. Dahil ngayon ang seremonya ng pagpili ng klase. Isisilang ang Demon Lord ngayon. Abot kamay ni Kai ang malaki at nakakatakot na demonyo. Bumagsak si Colette sa sahig sa takot. Sabi ng Archieman, Lord Kai, pakiusap, kailangan niyang ibigay sa kanya ang kanyang mga utos. Nagtanong si Colette nang may takot, Kai. Nakatayo siya sa harap ng demonyo at pagkatapos ay lumingon at hinaplos ang kanyang ulo at humingi ng tawad sa pagpapasakit sa kanya. Pero sa tingin niya, malinaw na siya ay isang level 999 na Black Mage. Nagngiti siya at kinumpirma ang kanyang mga salita, hindi siya nagduda sa kanyang sinabi sa simula. Hinding-hindi siya magsisinungaling sa kanya, di ba? Sabi niya nang may kaiyan, Colette. Tumayo siya at humawak sa kanyang mga kamay at sinabi na ito ay kamangha-mangha. Narinig niya na kahit 10 banal na kabalyero ay hindi makatalo. The Archieman. Sabi ni Kai na ang mga itim na magician ay hindi kayang mamahala ng ibang kasanayan, ngunit kaya nilang gumamit ng lahat ng uri ng mahika. Kaya din nilang gumamit ng maraming makapangyarihang spells. Sabi niya, astig yun. Sabi niya na ang sinasabi niya ay astig, si Colette ngayon. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabi sa kanya na pakinggan siyang mabuti. Tumingin siya sa kanya ng seryoso at sinabi na ngayon ay makakakuha siya ng Righteous Class, at si Ares ay makakakuha ng Warrior Class. Nagulat siyang nagtanong, si Ares. Isang bagong mandirigma ang ipanganak sa pamilya ng Austin. Sumigaw si Kai na masama ito, kung si Ares ay naging mandirigma. Noong panahong yun, tumingin si Ares sa silid at nagtanong, tinawag ba siya? Kuya, tumingin si Kai sa kanya at sinabi ang pangalan niya. Nagsalita si Colette na may takot, O Ares. Anong nangyari? Pumasok siya sa silid at sinabi, Oh, at ano ang tungkol sa Archieman? Wala na ba siya dito? Ang Archieman? Anong sinasabi niya? Sige, kalimutan na. Tinutukoy nila siya, hindi ba? Ang kandidatong mandirigma ay nakikipag-usap tungkol sa iba sa kanilang likuran. Sumigaw si Colette na hindi siya nakikipag-usap tungkol sa kanya sa kanilang likuran. Ipinatong ni Ares ang kamay niya sa hawakan ng kanyang espada at sinabi kay Colette. Lumapit siya sa kanya at bamulong sa kanyang tainga, sa halip na sa lalaking ito, bakit hindi siya makasama sa kanya? Tinulak ni Kai ang kanyang nakababatang kapatid palayo kay Colette at sinabing umalis siya. Sinabi niyang umalis, ngayon na. Nagsimula si Ares na ilabas ang kanyang espada at nagtanong. Ano kung sabihin niyang ayaw niya? Tinakpan ni Kai si Colette gamit ang kanyang kamay at tahimik na tumingin sa kanyang kapatid. Tinanong niya ng punong-puno ng pagkalito, Kai. May isang mahika na tatak sa sahig malapit sa paa ng itim na magician. Sinabi ng mandirigma na nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang hina naman. Sabi ni Kai, Ares, sapat na yan. Nagpigil ng masagana ang magkapatid habang nagngangalit, magkatitigan. Naiwasan sila ng isang lalaking pumasok sa silid at humingi ng tawad, sabi niya. Kaya narito siya, Lord Ares. Tinatawag siya ng duke. Ibinaba ng mandirigma ang kanyang espada at humarap na nagsabing papunta na siya. Tumingin si Kai kay Colette at tinanong kung sasama sila. Sabi niya oo. Matapos iyon, umalis sila sa silid at humarap sa isa't isa. Tumingin si Ares sa kanila nang may inis. Pagkalipas ng ilang sandali, naglalakad sila sa kalye. Tumingin si Kai kay Colette at sinabi na naramdaman niya ang kaunting nostalgia mula sa lungsod at sa mga tao sa paligid niya. Tumingin siya, nakatingin sa kanya na nakangiti at nagsabi ng oo, hindi na siya narito ng matagal. May sumigaw, Guru Kai. Nagtanong ang itim na mangkukulam na naguguluhan, Guru Kai. Tama, ganun pa rin. Hawak ng lalaki ang isang palayok sa kanyang mga kamay at nagsabi, Guru Kai. Salamat sa pagtanggal sa mga bastardo noong panahon. Naisip ni Kai, sa kabila ng lahat, walang nakakaalam na siya ay isang itim na mangkukulam.
Nagsabi si Colette na nakangiti, kay, nakikita niya na masaya ang lahat na makita siya. Iyon ay dahil palagi siyang nagsusumikap. Pagkalipas ng ilang panahon, siya, nagmungkahi na ipagpatuloy ni Colette ang kanilang usapan. Sumang-ayon siya sa kanya at sinabi niyang kaunti mamaya tatanggapin ni Ares ang mandirigma sa isang seremonya. Ngunit gagawa siya ng malaking pagkakamali. Dahil kay Ares, isisilang ang demo niyang si Lord Griselda. At sa loob lamang ng 3 araw, mawawasak ang banal na kaharian, sinabi niya na may takot. Tumingin siya sa mga residente at sinabi na sa katunayan, mananatili ang lugar, ngunit may ilang tao ang mapapatay. Upang protektahan ang natitirang mga tao sa banal na lungsod, itataas ang Great Barrier. Upang mapanatili ito, siya ay ikukulong sa Royal Palace. Bukod pa rito, siya ay makatatanggap ng klase ng itim na mage at itataboy mula sa pamilya Austen. Paghihiwalayin sila, sumigaw siya ng may saya. Anong sinabi niya? Ayaw niya nito, lagi siyang gustong makasama siya. Lumulagok ang kanyang mga mata sa gulat at pagkatapos ay ipinatong ang kanyang braso sa kanyang balikat at nagtanong, okay, sasama na ba siya sa kanya? Nag-alok siyang magsama sila, namula siya sa pagkahiya at sinabi, Kai, ito ba ang kanyang sinisuggest sa kanya? Nang biglang yumuko siya upang yakapin siya at sinabi na sobrang saya siya. Nag-propose siya na palaging magkasama. Sa kanyang unang buhay, tanga siya. Kung sana ginawa niya yon mula sa simula. Niyakap niya si Colette ng mahigpit at pinasalamatan siya. Mas mabuti sana kung niyakap niya si Colette ng mas maaga. Matapos ang ilang sandali, kinuha niya ang mga reins ng kabayo na sinasakyan ni Colette at sinabi na dapat siyang magtago sa Lakers Village sa ilang sandali. Sa ganitong paraan, makakaiwas siya sa mga sakuna na dulot ng digmaan na dalhin. Makararating siya sa nayon sa loob ng 3 araw. Isinuot ni Colette ang kanyang hood at tinanong kung sasama siya sa kanya. Nabitin niya ang kanyang labi at inilagay ang kamay sa kanyang dibdib at sinabi na titigilan niya si Ares, pipigilan ang pagsilang ng Demon Lord. Sinabi niya, nauunawaan ko, gaya ng inaasahan kay Kai. Sinabi ni Colette na subukan niyang protektahan ang lahat. Pumayag siya at pagkatapos ay bumalik at kumaway sa kanya at sinabing hihintayin siya. Dapat hindi siya malate at kunin mo siya agad. Dapat siyang mangako sa kanya. Ngumiti si Kai at sinabi na ayusin niya ang lahat at agad siyang pupunta para sa kanya, nangako siya. Mali si Colette. Isang pangit na gawain para sa kapakanan ng lahat, para lang ito sa kanya. Ililigtas niya si Griselda mula sa mga kamay ni Ares at magtatayo ng mabuting relasyon sa mga masamang espiritu. Kailangan ang pakikipagtulungan sa mga demonyo upang harapin ang mga kahihinatnan ng hinaharap. Napagtanto niya ang katotohanan sa laban-laban sa Panginoon ng mga demonyo. Sinabi ni Griselda na sa wakas nakilala niya ang kaaway na si Sasha, ang mandirigma, siya ang hindi niya kailanman mapapatawad. Banayad na kinuskus ni Ares ang likod ng kanyang ulo at nagtanong, ha? Siya ay mula sa nakaraan. Oo, parang ganun nga ang nangyari. Walang sino man ang makakapag-isip na ang tagapagbalita ng kapayapaan, ang mandirigma, ay magiging sanhi ng pagkawasak ng sangkatauhan. Kung nailigtas niya ang kaibigan ni Griselda na si Sasha, marahil ay natigil niya ang pagsilang ng Panginoon ng demonyo. Pagkalipas ng ilang oras, nag-concentrate si Kai. Ang kanyang kamay, at pagkatapos ay binuksan ang kanyang mga mata at sinabi na ngayon na ang oras para simulan ang isang rebelyon laban sa kapalarang ito. Sa panahong ito, sa bilibid, itinuwid ni Ares ang panghampas at tinanong, nagbago na ba ang isip niya? Huling tinanong niya ito, dumura si Griselda ng dugo at kinagat ang kanyang mga ngipin. Sabi ni Ares, Griselda, kailangan niyang patayin si Kai. Tinanong niya na may galit, ha? Gusto niya bang patayin ang kanyang kambal? Nakakadiri, hindi siya sumusunod sa mga utos ng mga maruming tanga tulad niya. Binangga niya ang panghampas sa harap ng ang kanyang binti at sinabi, tila hindi niya alam kung anong mangyayari kapag may tumanggi sa mga utos. Isang patak ng pawis ang tumulo sa mukha ni Griselda at pinisil niya ang kanyang mga mata. May mga mahiwagang simbolo sa kanyang mga posas, naisip niya, mga posas para pigilin ang mahiwagang kapangyarihan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa posas sa kanyang braso at sinabi na kung hindi dahil dito, gagawin niya sana. Tinanong ni Ares kung ano ang balak niyang gawin. Lumapit siya sa kanya at sinabi na dapat niyang alamin ang kanyang lugar. Siya ay kanyang alipin.
Uminit ang kanyang ngipin at sinabi na pumunta at patayin si Kai, ngayon na. Mayroong isang hula na ang isang mandirigma ay silang ngayon. Malamang ito ang gago na ito. Sigurado siyang ikakasal sina Kai at Colette pagkatapos nito. At iyan ang pinakamasama. May ugat na sumabog sa kanyang mukha at sumigaw siya na hindi niya hahayaan itong mangyari. Si Colette at ang titulo ng mandirigma ay dapat sa kanya lamang. Mandirigma, walang katapusang lakas sa labanan, simpleng katangian ng klase na ito, itinalaga ng Diyos bilang pinakamalakas, ang pagiging espesyal ay pribilehiyo ng isang mandirigma. Pumasok sa isang bahay nang hindi nagtatanong. Nagnanakaw, nasa Syra ang ari-arian. Lahat ng ito ay mga pribilehiyo ng isang mandirigma, na aprobado ng batas. Tumawa siya ng mabaliw at sumigaw, hindi ba't mas mabuti ito? Walang sino man ang makakalaban sa tanging nilalang na kayang talunin ng isang demonyong Panginoon. Kung siya ay maging mandirigma, maaari niyang makuha ang sinumang babae na gusto niya. Isang patak ng laway ang tumulo mula sa sulok ng kanyang bibig at sinabi niyang gusto niyang maging mandirigma. Putang ina. Kung sana ito ay hindi lahat para sa kanya. Kung patayin niya si Kai, tiyak na makakamit niya ang katayuan bilang mandirigma. Ngayon ang huli niyang pagkakataon. Nakatulala si Griselda, pero sinabi niyang hindi ito marangal na dahilan. Dahil gusto lang niya ng mga babae? Hayop, nagalit siya at sinuntok siya na sumisigaw na siya ay isang puta. Dapat na lang siyang pumatay sa kanya. Ano sa tingin niya, bakit siya binilhan nito? Pinagapang ng vampira ang kanyang mga ngipin at sumigaw, itigil ang pagmamaliit sa kanya. Sino sa tingin niya siya? Siya ay isang honorary vampire. Ang dugo ng isang demon lord ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Kahit napatayin niya siya, hindi siya susunod sa kanyang utos. Sinabi ni Ares na siya ay walang silbi, ginastos niya ang lahat ng pera niya sa kanya. Pagkatapos noon, inilabas niya ang kanyang espada at sinabi na kung ganoon, sundin na lang niya ang gusto niya. Sumigaw siya na papatayin niya siya. Dapat siyang magsisi sa kanyang pinili. Pumikit si Griselda at pinigilan ang mga ngipin. Sumigaw si Sasha, huminto ka. Pakiusap, kailangan niyang huminto, nagmamakaawa siya. Tumingin siya sa kanya at sumigaw si Griselda, Sasha, gising na ba siya? Dapat siyang manahimik. Sabi ni Sasha hindi siya tutuloy. Kahit nautos ito ni Ginang. Griselda, Ginoong Ares. Pupunta siya at papatayin siya, kaya pakiusap, dapat niyang pakawalan si Griselda. Inilagay ni Ares ang paa niya sa mukha niya at tinanong, sinasabi ba niyang pupunta siya at papatayin siya? Siya, isang mababang uri ng demonyo. Si Kai ang mahalagang anak ng pamilya Austen. Sinipa niya siya sa mukha at sumigaw siya sa sakit. Sumigaw si Griselda, Sasha. Pangit siya. Si Ares ay ngumiti at hinawakan ang mukha ni Sasha at tinanong, mahalaga ba talaga ang isang katulong sa kanya? Tumingin siya sa kanya nang may takot at sinabi niyang nakakatawa siya. Lagi nang may mga demonyo tulad niya, mga demonyo na nag-aasal na parang tao. Marami ding ginawa ang kanyang ama na ganyan. Itinapat niya ang kanyang espada sa leeg ni Sasha at gumawa ng maliit na hiwa. Ang mukha ni Griselda ay puno ng pawis, sinabi niyang bibigyan siya ng isang pagkakataon. Dapat niyang sabihin ito, susundin niya ang mga utos ni Master Ares. Ibinalot niya ang kanyang mga braso sa mga gilid. At sinabi ng may ngiti, ang kanyang hindi mahalagang presensya ay tapat na alipin ni Master Ares. Dapat lang niyang ulitin ang sinasabi niya. Kahit na isang hanggal na demonyo siya, magagawa niya yun, di ba? Tumingin si Griselda sa kanya at sinabi, napaka nakakahiya. Muling inilapit ni Ares ang espada kay Sasha at sinabi na ang kanyang mahalagang aliping ay mamamatay na. Pinigilan ni Griselda ang kanyang mga ngipin sa galit at inilaylay ng mandirigma ang kanyang espada, sumigaw siya, ayos na, tama na yon. Nanginginig ang kanyang katawan at sumigaw si Sasha, hindi, Lady Griselda. Hindi siya dapat mag-alala, tungkol sa kanya. Sabi niya si Sasha, kailangan siya nito. Nang matapos niyang isara ang kanyang mga mata, sinabi niya na susunod siya kay Lord Ares. Sumigaw si Sasha, Lady Griselda. Hindi siya makakapagdakip ng kanyang karangalan ng ganyan. Tumingin si Griselda sa kanya na may pagkalito at sinabi, Sasha. Nagalit na nagtanong si Ares, ha? Mga hayop sila, tumigil na sa pagwawalang bahala sa kanya. Lumapit siya sa kanila at sinabi, okay, naiintindihan niya, mamatay.
Ikinampay niya ang kanyang espada, pero ang pintuan ng dakilang. Binuksan, tinitigan niya ito at nagtanong ng nagulat, ha? Tapos lumawak ang kanyang mga mata sa takot, malakas na enerhiya ang nakatutok sa kanya mula sa mahikang selyo na ginawa ni Kai. Ang mga babae ay tumingin dito ng nagulat. Lahat sa paligid ay natakpan ng usok, lumapit si Kai kay Griselda. Sumigaw si Kai, walang kailangan Ares. Lumiko ang mandirigma at nagtanong ng may inis, ano? Nag-focus si Kai ng enerhiya sa kanyang kamao at binangga ito sa mandirigma. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng pawis at nagtanong ng nagulat Kai. Mayroon siyang mahiwagang selyo sa kamay ng madilim na salamangkero. Tinamaan niya si Ares at tumilapon ito sa pader. Mula sa suntok, nagkaroon ng mga bitak ang pader na bato. Sumigaw ang mandirigma sa sakit, damyugo ang kanyang bibig. Nag-aatubiling tumingin ang mga babae. Lumapit si Kai sa kanila at sinabi, salamat sa Diyos. Nakaabot ako. Bumagsak si Ares sa sahig na nawala ng ulirat. Nagtanong si Griselda na naguguluhan, sino siya? Tinanong niya, siya ba si Griselda? At gusto ba niyang maging Demon King? Tinanong niya ang hari, siya ba? Tumingin siya sa nakatali na demonyo sa tabi niya at tinanong, siya ba si Sasha? Sumagot ang demonyo, ginang Griselda. Ang bida ay nagsabi, si Ares yun. Ang sakim niya. Tumingin si Griselda sa kanya ng seryoso at nagtanong, paano niya nalaman ang kanilang mga pangalan? Sinabi ni Kai na maghintay muna. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang magic na pangpagaling, Dark Heal, kay Sasha. Nagsimulang mahawakan ng kanyang enerhiya ang batang babae at nawala ang mga sugat niya, sinabi niya. Ito ay madilim na magic. Sumigaw si Griselda sa gulat, agad na nawala ang mga sugat. At ang kasuklam-suklam na mahika ng pagkaalipin. Inilagay niya ang kamay sa kanyang pisngi at sinabi, at sa isang kisap mata, sinabi niyang Sasha. Lumabas ang luha sa kanyang mga mata, niyakap niya ang demonyo. Sinabi ni Sasha, Mrs. Griselda. Niya naman itong niyakap, sumigaw sila, hooray! Sa wakas, libre na sila. Tumingin si Kai sa kanila. Umiiyak si Sasha at sinabi na akala niya tapos na sila ng kunin ni Elsa, ang pumatay sa demonyo, ang kanilang teritoryo. Tanong ng bida, si Elsa, siya ba talaga ang may pulang buhok na mahiwagang? Swordswoman. Lumipat si Griselda sa kanya at tinanong, kilala ba niya siya? Sabi niya, oo, kilala niya. Ang mga babae ay tumingin sa kanya na may galit at sumigaw si Sasha na may galit, talaga bang may plano siya kasama siya? Ang itim na mage ay nagngangalit ang mga ngipin at sumigaw na hindi ito totoo. Si Elsa ay nag-destroy ng maraming lupain ng mga demonyo, nagtipon ng libu-libong adventurers. Sabi ni Elsa na ang Diyos ay pera. Ang layunin niya ay pera. Ipinagbili niya ang mga kidnap na demonyo at nag-ipon ng kayamanan para sa sarili niya. Siya ay kapalit ng mga demonyo para dito. Sinusuportahan siya ng mga tao, at dahil sa kanyang katanyagan at kabataan, siya ay kinuha sa grupo ng mga adventurer. Ayaw niyang makialam sa kanya. Tumingin si Griselda sa kanya ng seryoso at sinabi na hindi pa niya siya naipapasalamatang mabuti, tao. Kailangan niyang magpasalamat ng taos puso. Ano ang pangalan niya? Sinabi niyang Kai siya, Kai Austin. Sabi niya Kai, naiintindihan ko. Kaya siya ang nakatatandang kapatid. Gusto ba niyang maging bayani? Bakit niya pinili na iligtas ang mga demonyo? Tanong ni Kai, makakatulong ba sila sa kanya? Tanong ni Griselda na nagtataka, tumulong. Ipinakita niya ang kanyang kamay at sinabi na wala siyang halaga sa lipunan ng tao. Tumingin si Griselda sa kanyang kamay na nagtataka at itinuro ito at sumigaw, ito ay isang madilim na marka. Isa ba siyang madilim na mage? Sabi ni Sasha, nakita ko. Kaya gumagamit siya ng madilim na mahika, pero weird naman yun. Paano siya nakakapaggamit ng dalawang mataas na mahika sa ganitong batang edad? Sabi ni Griselda, hindi ko talaga ito mapaniwalaan. Kahit na nailigtas niya sila. Si Kai naisip na inilagay ang kanyang mga kamay sa baba at nagtanong, pero ano ba ang layunin ni Ares? Tumingin si Sasha sa vampira at sinabi, ginang. Griselda, sabi niya ayos lang sa kanya. Naniniwala siya sa kanya. Sinabi ni Sasha na sinabi ni Ares kay Kai, gusto niyang patayin siya at makuha ang titulong bayani. Sumigaw ang madilim na magic sa pagkalito, oh Terra na. Akala niya gusto na siyang patayin mula sa sandaling yun. Itinaas ni Griselda ang kanyang sariling daliri at sinabi ng humahanga na siyempre tinanggihan niya ito.
Ang ganitong dakilang hari ay hindi tutulong sa ilang tuso. Sasha ngumiti ng humahanga at si Griselda, umikot kay Kai at sinabi na kung hindi dahil sa kanya, mawawalan siya ng mahalagang kaibigan. Naalala ni Kai kung paano siya naging Panginoon ng mga demonyo at naisip, nakikita ko. Kaya pumanglaw si Griselda at pumatay ng maraming tao dahil sa hinanakit. At lahat ng iyon dahil sa kanya. Lumapit siya sa kanyang kapatid at iniunat ang kanyang kamay sa harap niya, nagkokonsentre ng enerhiya. Naisip niya, dapat ko ba siyang patayin ngayon? Naalala niya ang mga salita ni Ares na nagmaliit sa kanya. Naisip niya na siya ay ito. Nang maalala niya ang masayang si Colette at naisip na si Colette, tama. Kung siya ay mapapatay, siya ay magiging napakasakit. Lumapit sa kanya si Griselda at sinabi, Kai, anong gagawin niya? Isinara niya ang kanyang mga mata at pagkatapos ay maingat na inilagay ang mga daliri sa kanyang baba. Pagkatapos nito, tinamaan niya ang kanyang sarili sa noo. Isang buo ng mahiwagang enerhiya ang lumitaw sa ilalim ng kanyang kamay. Tumingin si Griselda dito na may kalituhan. Ang buo ng enerhiya ay nagsimulang maging butiki at pagkatapos ay crawled papasok sa bibig ni Ares. Si Sasha ay yumuko. Tinitigan ito ng mas mabuti at sinabi na ito ay gumagapang papasok sa kanyang bibig. Tinanong ni Griselda, ito ba ay isang sumpa? Sinabi ng bida na mabuti siya, siguro. May mga marka sa mukha ni Ares. Lumiko si Griselda kay Kai at tinanong, anong klaseng sumpa ito? Tumingin siya sa kanyang kapatid at sinabi na ito ay gagawing impyerno ang kanyang buhay. Tinanong ni Sasha, impyerno ang buhay. Sinabi ni Kai na maiintindihan niya ito mamaya. Umupo si Griselda sa tabi ni Ares at iniabot ang kanyang kamay sa kanya. Humahanga siyang nagsabi, gayunpaman, magandang mahika. Si Sasha, naiinis na sinabi, wala ng demonyo na kayang gumamit ng dark magic ng ganito kahusay. Laging mas misteryoso. Ang bida ay nahihirapang nagsalita, tapos tumingin siya sa mga babae, ang kanilang mga damit ay sirang-sira. Nahihiya siyang nagtanong, baka dapat siyang bigyan sila ng damit. Nahiya silang nagsalita, Iniunat niya ang kanyang kamay at ginamit ang dark magic, dark closet. Pinadukot ni Kai ang kanyang kamay sa bukas na portal at sinabi na dapat siyang makahanap ng damit para magtakip dito. Heto na, sabi niya, marahil. Magbago ng damit sa ibang lugar. Pagkatapos noon, ang mga babae ay nakatayo malapit sa salamin. Itinaas ni Griselda ang kanyang mga kamay at sinabi kay Sasha, kaya dapat siyang magbago ng damit. Itinaas ni Sasha ang kanyang kamay sa gilid at sinabi, Ginoong Kai, humiling siya na pumunta sa ibang kwarto. Pumalakpak siya ng awkward at inisip na hindi siya maninilip. Inisip niya na halos tanghali na. Malapit nang ibigay kay Ares ang klase ng bayani. Lahat ng pinsala maliban sa sumpa ay maibabalik sa pamamagitan ng kanyang kakayahan sa muling pagbuo. Tanging ang nanatiling banal na espada. Tumingin si Griselda sa silid at sinabi, Kai. Nahihiyang itinataas ang laylayan ng kanyang dress, ipinakita ang kanyang suot. Ngumiti siya at sinabi na ito ang unang pagkakataon na nakasuot siya ng ganito. Nahihiyang ngumiti siya at sinabi na bagay ito sa kanya, Griselda. Namula ang kanyang mukha mula sa hiya, at pinasalamatan siya. Lumapit si Sasha sa kanila at sinabi, paano siya naging matapang na isuot si Ginang? Griselda ng kasuutan ng katulong. Lumiko ang vampira sa kanya at sinabi, oh Sasha, bagay sa kanya ito. Masayang pinasalamatan siya ni Sasha. Kai ay huminto at nagtanong kung maaari siyang humingi ng kaunting oras. Tumingin sila sa kanya at sinabi niyang kailangan niyang ipaliwanag ang isang bagay sa kanila. Pagkalipas ng ilang sandali, umupo silang magkatapat at sinabi niya sa kanila ang lahat. Si Griselda ay sumigaw sa gulat, huminto, siya ba ay galing sa hinaharap? Siya ang hari ng mga demonyo. Seryoso ba siya? Sinabi ni Kai na hindi lang yon, sa hinaharap, si Ares ang pumatay sa kanya. At ang kanyang grupo ng mga adventurer ay nagtaksil din sa kanya. Kinagat niya ang kanyang ngipin at ibinaba ang kanyang ulo at sinabi. Kaya hindi siya nagtitiwala sa kahit anong tao o bayani. Naalala ni Sasha ang kanyang recovery magic at sinabi niyang totoo nga. Kung totoo na galing siya sa hinaharap, maiintindihan mo kung bakit magaling siya sa magic. At iniisip din niya na totoo na si Lady Griselda ang naging Demon King. Ngumiti siya at sinabi na oo nga.
Kung gusto niyang linlangin sila, nakagawa na sana siya ng mas kawili-wiling kasinungalingan hanggang ngayon. Lalo na't ngayon utang niya sa kanya ang kanyang buhay. Umngiti si Kai ng awkward at tinanong siya, so ano dapat? Ano na sila? Sabi niya nang may kumpiyansa na wawasakin nila si Elsa. Nanlaki ang mata ni Griselda sa gulat at nagtanong, talaga. Ginawa niyang alipin ang kanilang mga tao at ninakaw ang lahat ng fossil. Ngayon ang kanilang mga tao ay nagdurusa pa rin. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang ulo sa lungkot. Inilagay ng bida ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at sinabi na ibabalik niya ang lahat. Tumingin siya sa kanya nang may paghanga at nagtanong, ililigtas ba niya ang kanilang mga tao? Tumango siya sa pagsang-ayon at sinabi niyang salamat sa Diyos. Nagsimula siyang umiyak at sinabi na gagawin na niya ngayon. Makita ang mukha ng kanyang ama na umalis sa kanila. Si Sasha ay may luha sa kanyang mga mata at sinabi niyang oo ginang. Griselda, si Kai ay humigpit ang mga kamao sa kanyang mga tuhod at sinabi, at kapalit, maaari bang payagan silang manirahan dito ni Colette? Sila ay engaged. Nilinaw ni Griselda na engaged. Nakikita ko, kaya't yun ang dahilan kung bakit gusto niyang tulungan siya. Kung ganoon, wala siyang tutol dito. Sinabi niyang siya ay bibigyan ng titulong banal na dalaga ngayon. Sumigaw siya ng tigil. Banal na dalaga? Kung sila nagdala ng isang banal na dalaga dito, maaaring siya ay usigin ng mga tao mula sa banal na kaharian. Inalumpihit niya ang kanyang mga braso at tiwala na sinabi sa kanila na umasa sa kanya. Kung magpas siya ang banal na kaharian na umatake, gagawa siya. Bigla, may nahulog na plorera mula sa mesa. Laminggi siya sa ingay at, hinawakan ng mga babae, lumipad siya palabas ng gusali sa isang malaking bitak sa pader na nabuo. Tumingin siya sa kanila at pagkatapos ay ibinaba sila sa lupa. Nagtanong si Griselda ng may gulat, ano, mabilis silang umalis. Nagalit ang apoy sa gusali, sabi ni Kai, parang dumating na ang panahon. Kailangan nilang iligtas ang kanilang mga sarili. Hinala ni Sasha si Griselda sa balikat, at siya ay kumagit sa kanyang mga ngipin sa galit at nagsabi, bakit ang aga? Lumabas si Ares mula sa apoy na may ngiti. At pagkatapos ay tumawa siya ng malakas at nagtanong, kumusta ka na, kapatid? Anong mukha ang ginawa niya? Nang makita niya ang marka sa kamay ng kanyang kapatid, pinalawak ang kanyang mga mata sa gulat at nagtanong, ito ba talaga? Ito ba ang marka ng isang madilim na salamangkero? Sayang. At umaasa siyang maging bayani na may ganitong walang silbi na mahika. Tumingin siya sa tanda sa kanyang kamay at niyakap ang kanyang kamao. Sabi niya na sa wakas, magiging isa na siya. Tumingin si Kai sa kanyang kamay at naisip, ito ay isang marka. Ang kanyang kasanayan sa muling pagsilang ay nagtatrabaho na. Sabi niya, sa wakas, naging bayani na siya, si Ares. Ang mandirigma ay ngumiti ng baliw at sumigaw na siya ay nanalo. Natalo niya ito, ngayon siya na ang pangunahing isa, sabi ni Griselda, at itong kakaibang bayani. Hindi na ito pwedeng maging mas masahol pa. Ibinuhos ni Ares ang kanyang kamay sa kanyang mukha at ngumiti at sinabi na nawasak niya ito ng maganda. Nag-alok siyang pasalamatan siya. Inabot niya ang kanyang kamay at sinabi na hindi niya akalaing makakakuha siya nito. Itinaas ng mandirigma ang kanyang kamay at sumigaw, halika, ang banal na espadang Durandal. Ang kanyang katawan ay nakabalot ng enerhiya. Ang maliwanag na kidlat ay pumailan lang sa langit. Pagkatapos, lumitaw ang isang espada sa kanyang kamay at siya, na nakatingin sa sandata sa kanyang kamay, ay nagsabi, ito ang espada ng isang bayani. Narito ang patunay na siya na ang pangunahing tauhan. Nagtanong si Griselda ng may kalituhan, ito ba ang parehong espada? Sinabi ni Sasha na ang dami ng mahikal na enerhiya dito ay nakakatakot. Sinabi ng vampira na kahit si Kai ay malamang na hindi. Ang pangunahing bayani ay nagngingit-ngit at nag-isip, Durandal, ang espadang pumatay sa kanya noong una. Ipinatong ni Ares ang kamay sa kanyang tagiliran at ngumiti at nagsabing maaari siyang humingi ng awa, kapatid. Sinabi ni Kai kay Ares, kaya itinuro niya ang espada sa kanya. Ang mandirigma ay ngumiti at nagtanong, hindi ba niya nauunawaan ang kanilang pagkakaiba sa lakas? Madilim namang kukulam. Sumigaw siya, dahil siya ay isang bayani. Walang sino man ang maaaring manalo laban sa isang espada na may pinakamakapangyarihang mahika. Dapat siyang magsisi na siya ay tumalikod sa katarungan. Ibinigay ni Kai ang kanyang kamay at sinabi na tigilan na ang pagsasalita.
Dapat siyang umatake. Ipapakita niya sa kanya ang impyerno. May namumuo na ugat sa mukha ng mandirigma, nagtanong siya ng may galit, ipapakita. Tinukso siya ng madilim na mangkukulam gamit ang kanyang kamay at sinabi na babasagin niya ang kanyang espada sa gitna. Kung matalo ang kanyang madilim na mahika, hindi siya lalabas. Sumigaw si Ares, kawili-wili. Para bang gusto na niyang mamatay. Tinipon niya ang enerhiya sa kanyang espada at tumakbo pasulong na sumisigaw na ipapakita niya ito. Nailangoy ng madilim na mago ang espada at naisip, talagang malakas na enerhiyang mahika. Nagpatuloy siyang umiwas at naisip na ang ganitong ugali ay hindi niya magagampanan. Pagkatapos ay huminto si Ares at sumigaw sa pagkalito, paano niya naiwasan? Naisip ni Kai, kahit na siya isang bayani, mas mababa ang kanyang lakas kaysa sa unang antas. Bigla, may isang board na lumitaw sa harap ng mukha ng Dark Magician, kung saan nakasulat, nakakuha ng limitadong nakatagong klase para sa ikalawang buhay. Naisip niya sa gulat, ano? Sinabi sa kanya, isang nakatagong klase, isang madilim na bituin. Naisip niya sa gulat, ano ito? Narinig niya ito sa kauna-unahang pagkakataon. Iwinasiwas ni Ares ang kanyang espada sa itaas ng kanyang ulo at lumapit sa kanyang kapatid na sumigaw, mamatay ka. Sinabihan si Kai na ito ay isang espesyal na klase na maaari lamang matanggap ng mga may perpektong. Nangyari ang madilim na mahika sa kanilang unang buhay. Sa tulong ng isang madilim na bituin, maaari mong alalahanin ang iba't ibang madidilim na kasanayan. Kung gumagawa ka ng masama, ang mga masamang puntos ay magkakaroon, maaari mo itong ipalit para sa mga kasanayan. Isip ng madilim na mangkukulam, kaya kailangan mong gumawa ng masama para makakuha ng mga kasanayan. Paano niya ito magagawa? Dapat sana ay sinabi sa kanya na siya ay binabati. Tumingin siya dito ng may gulat at sinabi ng board, mahusay na gawa. Nakuha niya ang 1,000 puntos. Naisip niya, ha? Wala siyang ginawa. Sinabi ng board siya, nasagip ang demonyo at humaharap na sa bayani. Ngumiti siya at nag-isip, nakikita ko. Totoo, ito ay masamang gawa. Kaya madali na lang ang natitira. Ipinakita sa kanya ang listahan ng mga posibleng kasanayan na makuha. Napansin ni Kai ang pagtawag ng espada ng demonyo at sinabi, heto na. Nakuha niya ang kasanayan sa pagtawag ng espada ng demonyo para sa 1,000 puntos. Muli, pinaandar ni Ares ang kanyang espada at sumigaw, kunin mo. Bakit siya tumingin pabalik? Lumabas si Kai sa likod niya at sinabi na huli na siya. Ngayon hindi na siya matamaan. Ang mandirigma ay lumingon at nagalit na nagtanong, anong? Inabot ng tauhan ng kanyang kamay at sinabi, halika. Ang espada ng demonyo, deal thing. Ang lupa ay bumigay sa ilalim ng kanilang mga paa at sumigaw si Ares sa gulat, anong? Ang lupa ay bumigay. Isang espada ang bumangon mula sa lupa at lumitaw sa kamay ng madilim na mangkukulam. Akala ni Kai na siya yon, ang espada ng demonyong Hari Griselda. Ang espada ng demonyo, deal thing, ay lumalakas ng proporsyonal sa madilim na enerhiya ng mahika. Para sa kanya, sa antas ng isang madilim. Mage ng 999, ang sandatang ito ay perpekto. Ang mga mandirigma ay tumingin sa kanya ng naguguluhan at sumigaw, anong? Anong klaseng espada ito? Ang madilim na mangkukulam ay tumingin sa kanya. Si Kai ay pumasok sa isang posisyon ng pakikipaglaban na may hawak na espada ng demonyo na si Dilthing. Naisip niyang siya ay sumisipsip ng mahika gamit ang espada. Ang espada ay puno ng itim na mahika. Ang bida ay inunat ang kanyang kamay sa harap niya, sinisiyasat ang espada, at naisip, anong klaseng bagay ito? Ang mga babae ay tumingin sa ang espada. Sumigaw si Griselda, ito ang demon sword ng kanyang ama. Nakatayo si Sasha na nakabuka ang bibig. Narinig ito ni Ares at nagtanong na nagtataka, totoo bang demon sword ito? Itinaas ni Kai ang demon sword sa ibabaw ng ulo ng kanyang kalaban. Nahulog ang buhok ni Ares mula sa kanyang ulo. Napagtanto niya ang isang bagay at nagtanong, saan siya nakatutok? Nagkolaps ang mga gusali sa likod ng kanyang pader, at nag-aapoy ang lahat sa paligid niya. Hinarap ni Kai hindi lamang ang kanyang buhok kundi pati na rin pinutol ang mga gusali sa likod niya. Nakakita si Ares ng nangyayari sa likod niya at labis na nagulat. Isang malakas na apoy ang nagsimula. Tumingin si Kai sa espada sa kanyang mga kamay na may kasiyahan at sinabi na parang hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan. Bumalik ang kanyang kalaban at sa takot sa nakita,
Nagsimula siyang magtanong at sumigaw kung ano ito. Posible ba ito? Ito ba ang kapangyarihan ng espada ng demonyo? Nagmarcha si Kai at naisip na hindi ito ganap na totoo. Ang kanyang mahikal na enerhiya ay simpleng nakatuon sa kapangyarihan ng pagkawasak. Biglang napagtanto ni Ares ang isang bagay at sumigaw sa kanya nang may satisfied na mukha na maghintay. Itinataas niya ang kanyang ulo, tinatakpan ang kanyang noo gamit ang kanyang kamay, at nagsimula siyang tumawa ng hysterically. Sumigaw si Hades na natakot siya. Hindi niya alam ang batas ng siklo ng mga elemento. Ang banal na tibak ay mula sa elementong liwanag. At ang tibak ng mga demonyo ay mula sa kadiliman. Kapag tinamaan ng banal na tibak ang kadiliman, ang kapangyarihan nito ay damadami ng maraming beses. Ang tibak. Nasa mga kamay ni Ares ang labis na enerhiya. Sumigaw siya kay Kai na tingnan kung paano kumikislap ang kanyang espada ng liwanag. Maingat itong tiningnan ni Kai at naisip na ito ang pinakamalakas na espada ng liwanag. Nagselos siya. Ano ang gagawin niya dito ngayon? Ngumiti ang kanyang kalaban at sinabi na ipapakita niya ang kapangyarihan ng banal na bola. Nagsimula si Ares na magliwanag ng ganap sa banal na enerhiya. Kumpiyansa siyang sinabi sa kanya na umatake. Ang kanyang kalaban ay napuno ng galit. Tumakbo siya kay Kai na may atake at sumigaw na mamatay siya. Gumamit si Ares ng mahika, huling suntok. Isang malakas na daloy ng enerhiya ang lumipad patungo sa pangunahing tauhan. Sumigaw si Ares na ito ang tunay na kapangyarihan ng isang bayani. Ang daloy ng enerhiya ay lumipad kay Kai at nagniningning. Ang mahiwagang ulap ng enerhiya ay mabilis na lumilipad patungo sa kanya. Dinampot ni Sasha ang kanyang kamay mula sa liwanag, sinubukan niyang manatiling nakatayo at tinakpan ang kanyang among babae. Si Griselda sa sandaling iyon ay umusag pasulong sa gulat at sumigaw, anong malaking ulap ng mahiwagang enerhiya yon? Hindi ito maiiwasan. Kung tumama ito kay Kai, kahit siya. Ang ulap ng mahiwagang enerhiya ay nakabitin malapit kay Kai, na nagulat sa kanya. Nagpasabog ito at iniwan ang isang malaking butas. Nakatayo si Ares at tumingin sa walang laman na butas. Labis na nagulat si Sasha, hindi siya makapaniwala, pati na rin ang kanyang amo. Huminga si Ares ng tagumpay at ngumiti. Tumawa siya ng hysterical at sumigaw na wala nang natirang kahit alikabok mula sa kanya. Nagsaya si Ares at sumigaw na dumating na ang kanyang oras. Ngayon lahat ng pera, ang lupa, ang kaluwalhatian ay kanya. Tumingin siya sa mga babae, pinapangalagaan ang kanyang mga labi, at sinabi na ang mga babae at si Colette ay kanya na rin. Nahulog si Griselda sa lupa sa pagtanto, hindi siya makapaniwala na natalo si Kai. Tumingin si Ares sa mga babae ng masugid na tingin at sinabi na hindi siya maaaring pahintulutan na makaalis ang isang katulad niya. Niyakap at tinakpan ni Sasha ang kanyang ginoo sa sahig. Sinabi niya sa kanila na sila na ang susunod. Bigla, tumakbo si Kai patungo sa likuran ni Ares. Akala niya ito na ang sandaling hinihintay niya. Tumingin si Ares sa kanya at hindi nakakaintindi. Anumang tao, tanong ng pangunahing tauhan, talagang iniisip ba niyang siya ay nanalo? Isang segundong bago ang pagsabog, ginamit niya ang dilim na mahika, bigla ang paggalaw. Nagnasad si Ares at hindi makapaniwala sa kanya. Inisip ni Kai na ang Demon Sword ay walang pinsalang naidulot sa banal na espada, ngunit nang ginamit ni Ares ang huling atake, pansamantala nitong pinabagsak ang kanyang magical energy. Sa kanyang unang buhay, nakita ng pangunahing tauhan ang mahina na bahagi ng banal na espada ng maraming beses. Tumingin si Ares sa tibak na may panghihinayang at napagtanto na nawala na ang mahiwagang enerhiya sa tibak. Naisip ni Kai na ito na ang tamang pagkakataon. Sinimulan niyang atakihin ang kanyang kalaban at sumigaw na dapat mawala ang tibak ng bayani sa mundong ito. Naisip ni Kai na kaya na niyang basagin ito at tinamaan ito gamit ang kanyang pinag-charged na tibak. Ang banal na tibak ay cracked at pagkatapos ay bumaliktad sa 2 piraso. Tumingin si Ares sa kanyang tibak na may pagkadismaya at sumigaw na ito ang kanyang banal na tibak. Bigla siyang itinapon pataas at nahulog ng may kalabog sa lupa. Sinubukan ni Kai na makahinga at sinabi niyang malinaw na sa kanya. Ang espada ay talagang nabuhay sa pangalan nito. Kailangan nito ng maraming enerhiya mula sa kanya, at ginagamit niya ito sa loob ng 15 minuto. Ang pangunahing tauhan ay nagpunyagi at naisip na kung ginamit niya ang espada na ito sa level 1, mamamatay siya agad.
Anong nakakaproblemang kakayahan nitong madilim na bituin? May tumunog. May lumabas na mensahe mula sa sistema na may pagbati na nasira niya ang banal na espada at napanalo ang bayani. Nakakuha siya ng 3,000 puntos. Sumigaw si Griselda ng kanyang pangalan nang may ligaya at tinanong kung siya ay buhay. Nanalo siya. Tinalo niya si Ares. Nakasala si Sasha ng kanyang mga kamay nang may pagmamataas at nagalak. Naging masaya si Kai sa kanyang tagumpay. Pagkalipas ng ilang sandali, nakatayo sila sa ibabaw ni Ares. Sinabi ng pangunahing tauhan na humihinga pa siya. Nag-isip si Griselda tungkol dito at tinanong kung gaano kabilis siyang gising. Sumagot siya na hindi ito agad-agad at ipinaliwanag na ang muling pagkabuhay ay posible lamang isang beses sa isang araw. Mayroong isang bagay sa ulo ni Ares. Basag. Nakita ni Griselda at sumigaw na nagsimula ng kumilos ang sumpa. Ang sumpa mula sa kamay ni Ares ay bumaba sa marka ng klase sa kanyang kamay. Sinabi ni Kai na kapag nais niyang makasakit ng isang tao, nagiging madilim ang kanyang tanda ng liwanag. Ganito niya siya sinumpa. Tinakpan ng sumpa ang marka ni Ares at pinalitan ito ng iba. Sinabi ni Kai na ang marka ng liwanag, o ang marka ng bayani, ay itinuturing na marangal. At ang madilim na marka ay kabaligtaran nito. Ngayon, si Ares ay naging pekeng bayani. At ang pamilyang Austen ay mawawala ng kanilang kaluwalhatian. Ito ang kanyang paghihiganti kay Ares at sa kanyang ama, na kumuha ng kanyang buhay. Ang sumpang ipinataw niya sa kanya. Ang banal na espada na sinira niya para sa kanya. Ngayon ay maituturing na namatay si Ares bilang isang bayani. Narinig ng bida ang isang bagay sa likuran niya at nagtanong, sila ba ang nagiging ingay? Lumipad si Griselda patungo sa kanya, na hindi niya inaasahan, at sinubukan siyang makuha ang kanyang atensyon, tinatawag siyang Panginoon. Nagtanong si Kai na naguguluhan at natatakot, bakit Panginoon? Sumigaw siya ng masigla na sinira niya ang banal na espada at tinalo ang bayani. Naging tagapagligtas siya ng mga demonyo. Ipinagmamalaki ni Griselda na ngayon tiyak na siya ang magiging bagong hari ng mga demonyo. Nagpawis si Kai sa takot. Tinanong niya siya dahil sa takot na magiging hari ng mga demonyo. Saan man sa gubat sa tabi ng ilog, may kabayo na umaagos ng uhaw. Sinabi ni Colette na nagtataka siya kung kamusta na si Kai. Humiling ang archdemon sa kanyang maliit na anyo na huwag mag-alala at sinabi na marahil kayang pigilan ni Kai ang paglitaw ng hari ng mga demonyo. Umupo ang babae sa bato at sinabi niyang umaasa siyang hindi siya nasaktan. Sa kasalukuyang mundo, wala nang maihahambing kay Kai. Hinaplos niya ang maliit na archdemon na hawak niya sa kanyang mga bisig. Sinabi ni Colette na may paghanga na nagulat siya na kaya niyang maging kasing liit nito. Humiling ang archdemon na kumalma siya. Lumabas ito sa kanyang mga bisig at nagsimulang lumipad sa itaas niya. Sinabi ng archdemon na ang anyong ito ay hindi higit sa pansamantalang anyo para sa paggalaw. Poprotektahan siya nito. Pumalakpak siya sa paghanga at sinabi niyang ang cute ng pag-flap ng kanyang mga pakpak. Bigla, napansin ng Archhymen ang isang bagay sa malayo at sinabi na ang mga banal na kabalyero ng banal na kabisera ay paparating at kailangan nilang magtago. Hindi naintindihan ni Colette kung bakit nila ito gagawin. Sinabi niya sa kanya na marahil ay hinahanap siya ng buong lakas, lalo na nang malaman nilang nawawala ang pinakamalakas, banal na dalaga. Nabalisa ang dalaga at basta sumang-ayon sa kanya. Nagtanong siya kay Kai na dumating ng mabilis. Kasabay nito, sumisigaw si Griselda sa bida na siya ang hari ng mga demonyo. Tinanong ni Kai nang may takot, bakit siya? Ang hari ng demonyo? Sumang-ayon ang babae sa kanya. Itinulak niya siya palayo at tinanong siyang kumalma. Ipinaliwanag ni Kai sa kanya na ang kakayahang gamitin ng espada ng demonyo ay hindi nangangahulugang hari siya. Sinabi ni Griselda na mali ang sinasabi niya. Inilagay niya ang kanyang mga binti sa paghanga at sumigaw na tanging ang may klaseng hari ng demonyo lamang ang makakatanggap ng pagtawag ng espada ng demonyo. Narito ang patunay. Sumang-ayon si Sasha sa kanya at sinabing sinira niya ang banal na espada at tinalo ang bayani. Walang naunang hari ng mga demonyo ang nakagawa nito. Siya ang karapat-dapat na tawaging pinakamalakas na hari ng mga demonyo. Nakatingin sa kanya ang mga babae, naghihintay ng reaksyon. Akala ni Kai nasa panganib siya. Mukhang talagang naniniwala sila na siya ang hari ng mga demonyo. Gayunpaman, kung tinanggap siya ng mga demonyo, magiging mabuti ito para sa kanya.
Tiningnan siya ni Kai ng seryoso at maingat na sinabi na siya ang hari ng mga demonyo. Sinabi ni Griselda ng may ngiti na para maging ang hari ng mga demonyo, kailangan lang niyang gawin ng isang bagay na pumasok sa isang kasunduan ng lingkod. Nagulat ang pangunahing tauhan sa impormasyong ito. Serye niyang tinanong, talagang hindi ba niya ito alam? Nagsimula ang babae na ipaliwanag sa kanya na ang kasunduan ng lingkod ay isang espesyal na kakayahan ng hari ng mga demonyo. Ang pumasok sa kasunduan ay tumatanggap ng klase mula sa hari ng mga demonyo at nagiging mas malakas. At bilang kapalit, nangangako siya ng ganap na pagsunod. Tinanong ni Kai ang mga lingkod. Sinabi niya na, walang ganitong kakayahan sa kanyang mga abilidad. Binuksan ng pangunahing tauhan ang impormasyon at nagsimulang maghanap. Bigla, nakita niyang may bagong kasanayan na pwede niyang makuha. Naisip ni Kai na ito na yon. Nakasulat doon, kontrata ng aliping, 300. Mga kondisyon para ma-unlock ang kasanayan, sirain ang banal na espada ng bayani. Naisip niyang pagkatapos ng laban na yon, karapat-dapat na siya para sa mga kondisyong ito. Ngayon, nakikita na niya ang mga klase na maaari niyang ibigay gamit ang kontrata. Demon Captain, pinapataas ang atake ng paksa ng 12 beses at binibigyan siya ng isang kakayahan mula sa Demon King. Kondisyon, makakalikha ka lamang ng 16 Magic Captains. Kapag nag-recruit ka ng Demon Warrior, lahat ng estado ng mga nasasakupan ay tumataas ng 1.5 beses. Ang paksa ay binibigyan ng 2 kakayahan mula sa Demon King. Kondisyon, makakalikha ka lamang ng 8 Demon Warriors. Sa kakayahan, para sa Heavenly Kings. Lahat ng estado ng paksa ay Nad-Obel. Ang paksa ay binigyan ng 3 kakayahan mula sa hari ng mga demonyo. Kondisyon, maaari lamang lumikha ng 4 na, makalangit na mga hari. Naunawaan ni Kai ang lahat. Naisip niya na ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng mandirigma ng hari ng mga demonyo. Nakita ng pangunahing tauhan ang isang tala na nagsasabing ang kontrata ay natapos lamang sa pahintulot ng parehong partido. Posibleng baguhin ang uri o alisin ito ng buo. Ang mga nagpasyang sumalungat sa Panginoon ay papatayin. Si Kai ay nagulat at sumigaw, papatayin ba sila? Nakausap siya at nagtanong, totoong kontrata ba ito? Kinatigan ni Griselda at sinabi na sinasabi ng testamento ng kanyang ama na dapat manumpa ng katapatan sa bagong hari ng demonyo. Malamang sinabi niya na nagtitiwala siya kay Kai at wala na siyang mawawala. Nagsalita ang pangunahing tauhan at pumayag sa kanya. Clenched niya ang kanyang kamao at sinabi na dahil pumayag sila. Kinatigan ni Griselda ang kanyang mga salita at sinabi na ito ang kanilang nais. Sinabi ni Sasha na karangalan ito para sa kanila. Ang mga babae, lumuhad siya sa isang tuhod bilang tanda ng paggalang at pagsunod. May narinig na kumakalansing. Nakakuha si Kai ng notification tungkol sa pagkuha ng kasanayan, servant contract. Inabot niya ang kanyang kamay na may marka at sinabi na ibinibigay niya kay Sasha ang kasanayan, Demon Warrior. Namangha siya sa kanyang napili at muli siyang nagtanong kung ibinibigay niya sa kanya ang kasanayan ng isang mandirigma. Nilagay ni Griselda ang kanyang kamay sa balikat at sinabi na ang mga Demon Warriors ay pinipili hindi lang dahil sa lakas. Ang katapatan ang pangunahing bagay dito. Usapan, si Sasha, na may pag-asa sa kanyang mga mata, tinawag ang kanyang among babae. Tiningnan ni Kai ang bata at nagtanong, ayos? Isinara ni Sasha ang kanyang mga mata. Tinukoy niya ang kanyang mga amo at tiyak na sinabi na hayaan siyang gawing Demon Warrior. Nangako siya ng tapat na katapatan sa kanya. Pumayag siya. Ipinakita ni Kai ang kanyang kamay na may mahika at sinabing ibinibigay niya sa kanya ang klase ng Demon Warrior. Lumitaw ang isang marka sa kanyang kamay. Si Sasha, naramdaman ang daloy ng lakas, sinabi na umaagos ang lakas sa kanya. Siya'y kumikislap at napuno ng enerhiya. Nagulat si Griselda at sumigaw na ito ang kontrata ng alagad. Nagulat si Kai at nag-isip, ano ang ibig sabihin nito, Demon Warrior? Tinawag siya ni Griselda na Master at tiyak na sinabi na humiling siya ng kapangyarihan para protektahan ang lahi ng demon. Hilingin na bigyan siya ng klase ng Heavenly King. Nangako siya ng katapatan sa kanya. Naisip ni Kai na ito pa rin si Griselda na maaaring maging Demon King mismo. Marami ang maaaring asahan mula sa kanya. Tumingin siya sa kanyang kamay at naisip na hindi niya naisip na darating ang araw na makakapagkontrata siya ng All Servant sa Demon King.
Sumang-ayon ang pangunahing tauhan at inilagay ang kanyang kamay na may mga simbolo ng mahika sa harap ng kanyang ulo. Sinabi niya na ibinibigay niya sa kanya ang klase ng Heavenly King. Biglang, isang haliging madilim na enerhiya ang lumitaw sa itaas ng mga bahay. Tumingin sina Kai at Sasha kay Griselda na may pagkamangha. Natatakot siya. Naglabas si Griselda ng napakalakas na madilim na aura. Tinawag siya ni Sasha bilang kanyang ginoo sa pamamagitan ng pangalan upang masiguro na marinig siya. Itinaas ni Griselda ang kanyang kamao at sumigaw ng saya na ngayon ay mayroon siyang bahagi ng kapangyarihan ng Panginoon sa kanya. Siya ay naging makalangit na hari na magpapasaya sa kanyang Panginoon na si Kai. Nagtataka siyang tumingin sa kanya at sinabi na talagang ito na ang Demon King Griselda. Binati ni Sasha ang kanyang Panginoon sa pagtanggap ng klase. Si Griselda ay nakatayo na masaya at mapagmataas. Sinabi niyang sila ay naging mga nasasakupan ni Ginoong Kai, na tinalo ang bayani. Naisip ni Sasha ito at sinabi na kailangan din siya ngayon. Sumigaw si Griselda na naiintindihan niya na ngayon. Lumakas din siya. Gagawa sila ng bagong mundo ng mga demonyo kasama ang kanilang guro. Nagyakapan ang mga babae sa kasiyahan. Sumuporta si Sasha kay Griselda. Tumingin si Kai sa kanila at naisip na natalo niya si Ares at nakuha ang hari ng mga demonyo bilang kasama. Nagbago na ang kapalaran, ngunit hanggang ngayon, may strange na tunog na nakakaabala sa kanyang mga iniisip. Lumiko siya at nakita ang hukbo ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay galit na galit. Sinimulan niyang ilabas ang kanyang espada at sumigaw, paano maipapaliwanag ng kanyang tanga na anak ito? Banayad na kabalyero, kalamidad na kabalyero GIS, tinanong ng Commander GIS ng galit, paano nalugi si Ares? Nakatayo siya sa posisyon ng laban at patuloy na nagtatanong, bakit siya kasama ng mga demonyo? Hayaan siyang sagutin siya. Nagtago si Kai sa likod ng mga babae. Tinatanong ni Griselda na may irita bakit siya may tiwala sa sarili. Sino siya? Ang bida ay may tiwala. Sagot na siya ang leader ng mga banal na kabalyero, ang kanyang ama. Sa malapit sa nag-destroy na mga gusali, natagpuan ng army ang katawan ni Ares. Sinuri nila ang kanyang katawan at napagtanto nilang humihinga pa siya. Nakatayo ang GIS, sa parehong posisyon at lumingon sa kanyang anak. Sinabi niyang hindi man lang nagpakita ang kanyang anak sa seremonya ng pag-promote. Ano nga ba ang ginagawa niya? Sinabi ni Kai na isa siyang madilim na manggagamit ng mahika. Labis na nagulat ang kanyang ama. Bilig niya ng galit, hindi ba siya dapat na isang bayani? Tumawa si Kai at ipinakita ang kanyang kamay na may marka. Sinabi niyang magiging Demon King na ang kanyang anak. Nakaramdam ng ginawang GIS, sumigaw siya, itinuro siya ng daliri, na ito ay isang madilim na marka. Kaya tunay nga ba siyang madilim na mage? Tinawag siya ni Guys na tanga at sumigaw na talagang nagpasya siyang maging Demon King. Nawalan ba siya ng dangal ng pamilya Austen at ng diwa ng katarungan? Nakagaspang ang kamao ni Kai at muling nagtanong, katarungan. Matigas niyang sinabi na nakita na niya ang sapat na katarungan niya. Sa pagkabata, paano siya nagbanta at nanakit ng mga tao? Inisip ng bida na itinago niya ang pagsilang ng hari ng mga demonyo sa lahat at pagkatapos ay itinaboy ang kanyang anak, pagkatapos ay nag-utos na patayin siya. Sinabi niyang para sa isang makalangit na gabi, ang kanyang ego lamang ang mahalaga. Kung ito ang katarungan para sa kanyang ama, wala siyang pakialam na maging masama. Menasyang na itinuro ni Guys ang kanyang espada sa kanya at sinabi na huwag isipin na ang kanyang anak ay mabubuhay tulad dati sa ganitong klase. Nakiusap si Kai na huwag siyang nag-aalala at sinabi na ngayon si Guys ay hindi na bahagi ng pamilyang Austen. Ipinakita niya ang kanyang daliri at sinabi na pinalayas niya ito. Isang apoy ang sumiklab sa likod ni Guys at ng kanyang hukbo. Humarap siya at nagpanik. Hindi isang gusali lang ang nasusunog, kundi lahat ng mga gusali sa paligid. Sumigaw si Guys, ano ito? Sumigaw ang kanyang hukbo na masama ang sitwasyon. Ang apoy ay kumakalat mula bahay patungo sa bahay. Nagsimulang magpanik ang mga tao sa bayan at sumigaw na may apoy din dito. At nag-aapoy na rin ang bodega. Kailangan nilang tumakbo ng mabilis. Laminggo si Guys sa kanyang anak at nagtanong ng galit kung ano ang ginawa niya. Tanong ni Griselda sa kanyang Panginoon kung kailan siya nagkaroon ng oras para maghanda para dito. Sinabi ni Kai na habang hinahanap siya, sinikap niyang tiyakin na walang namatay. May narinig na tunog,
Naka-receive si Kai ng notification na may congratulations. Sinunog niya ang bahay ng kanyang mga magulang, ito ay isang mahusay na krimen. Nakakuha siya ng 500 puntos. Ngumiti ang bida at naisip na, napakaswerte niya. Ang sistemang ito ay napakaangkop para sa paghihiganti. Dapat talagang kumuha siya ng ilang kasanayan. Halimbawa, ang kasanayan na pagbaba ng dilim na may bawat antas, ang kapangyarihan ng dilim ay tumataas ng 1%. Umiiyak si Guys sa galit sa kanyang anak, paano siya naglakas loob. Sinabi ni Kai na dapat mawala ang pamilyang Austen. Ganito ang kanyang katarungan. Umiwas si Guys sa buong tinig para utusan ang hukbo na patayin ang kanyang anak. Na hindi na siya kanyang anak. Pinalibutan ng hukbo ang pangunahing tauhan. Sinubukan nilang abutin siya gamit ang kanilang mga sibat. Si Kai ay simpleng umalis, at ang madilim na enerhiya mula sa kanyang likod ay pumatay sa lahat ng sundalo na sinubukang umatake sa kanya. Sinabi niyang magpahinga sila. Tumakbo si Guys patungo sa kanyang anak na may hawak na espada. Sumigaw siya na huwag isipin ni Kai na makakaligtas siya dito. Mga piyesa lang sila para sa kanya. Sinabi ni Kai na alam niya yon. Nakatuon siya ng madilim na enerhiya sa kanyang kamay at sumigaw para sa pagdating ng Tilteng. Ang mismong espadang ginamit niya upang durugin ang bayani ay lumitaw sa kanyang mga kamay. Ang bida ay nakatayo sa isang totoong laban sword kasama ang kanyang ama. Pareho silang nag-uumapaw ng mga mukha sa pagsubok na panatilihin ang kanilang posisyon. Sumigaw si Guys na ang espada ay nasa mga kamay ng kanyang anak. Pero bigla na lang umangat ang kamay nito. Wala siyang naintindihan. Pinalo ni Kai ang kanyang espada at sa isang tiwala na galaw ay pinutol ang kamay ng kanyang ama. Sumigaw si Guys sa sakit, at ang kanyang kamay na may espada ay nahulog sa lupa. Tumakbo ang sundalo sa komandante at ibinigay sa kanya ang espada mula sa lupa. Si Guys ay umungol sa sakit. Sumigaw siya ang anak niya na ito ay talagang espada ng demonyo. Nagpasya ba siyang tumigil na sa pagiging tao? Umupo si Guys sa tiwala na pahayag at sinabi na hindi siya mahuhuli nito. Ginamit niya ang espesyal na mahika ng Heavenly Knight's Restoration. Knight's Restoration. Sinabi ni Guys na mayroon siyang isang kamay sa isang iglap. Pero bigla siyang nakaramdam na sa isang dahilan, ang kanyang kamay ay hindi nagbabalik. Sinabi ni Kai na sa wakas ay napansin niya na mayroon siyang Eternal Blood Magic na nakadikit sa kanya, na nagharang sa anumang Restoration Magic. Isip ng pangunahing tauhan na naihagis niya ito bago niya pinugutan ang kamay ng kanyang ama gamit ang tulong ng pinakamahusay na sumpa na mahika sa antas 850. Tininigan niya na kahit ang banal na birhen ay hindi na siya maibabalik. Itinigil niya ang pagdurugo, hinayaan niyang tanggapin ito bilang huli niyang tungkulin sa kanyang ama. Hawak ni Guys ang kanyang sugat at sumigaw na kititanggap lang niya ng klase. Ano siya? Sinabi ni Kai na ang mandirigma na nawala ng dominante niyang kamay ay katulad ng patay. Ngayon ang ama niya, si Justice, ay walang lakas. Sumigaw ang kanyang ama ng kanyang pangalan. Naalala ng bida ang mga sandali mula sa kanyang unang buhay, kung saan may ginawa ang kanyang ama na kakilakilabot. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabi na pinatay siya ng kanyang ama. Hindi naintindihan siya ni Guys at nagtanong kung ano ang sinasabi niya. May narinig na tumunog. Naka-receive ang bida ng notification na may congratulation. Ginawa niyang invalid ang kanyang sariling ama. Nakakuha siya ng 500 puntos. Napansin ni Guys ang isang bagay at umiyak ng masama. Sinabi niyang malinaw na sa kanya ang lahat. Na kung hindi si Kai, si Ares, sumigaw siya, na nangangahulugang si Ares ay naging bayani. Laging totoo ang mga hula ni Saint Jonah, and nanahimik ang pangunahing tauhan at naghihintay. Sumigaw si Guys na may konting kasiyahan sa mukha sa mga sundalo na mag-cast ng Restoration Magic sa kanya at talunin ang masamang Dark Mage kasama ang bayani. Itinuro ng sundalo si Ares na may nanginginig na mga kamay at sinabi na may mali sa kanya. Tumingin si Guys sa kanya. Anak at hindi nauunawaan. Bigla siyang nakakita at sumigaw na mayroon ding madilim na marka si Ares. Nakatanggap ba siya ng Dark Mage class? Hindi ito pwedeng totoo. Ang mga hula ni Ares ay hindi pwedeng mabaigo. Tama ang iniisip ni Kai. Ang mga hula ng santo, si Ares, ay tama. Si Ares ay talagang naging bayani. Tinakpan lang niya ang kanyang marka ng liwanag ng marka ng dilim. Si Ares ang pangunahing panganib sa kanyang plano.
Sigurado yun dahil siya ay mula sa pangkat ng mga bayani. Ang kanyang natatanging kakayahan, prediksyon, ay tama na hinulaan ng susunod na 7 araw. Kailangan niyang alisin siya sa lalong madaling panahon. Si Guys ay nalulungkot sa balita. Tinanong ni Kai kung nais ng kanyang ama na paasin si Ares ngayon. Dahil mayroon na siyang parehong tagapagmana ng Dark Class, tapos na ang dangal ng pamilya. Sumigaw ang kanyang ama sa galit, isang bangungot. Ano na ang mangyayari sa dangal ng pamilyang Austen ngayon? Lumingon ang sundalo sa kanya at nagtanong kung ano ang gagawin nila kay J. Ares. Pag-aayusin ba siya? Sumigaw siya, hindi, itatapon siya sa basurahan. Siya ay isang maruming mantsa. Ang kanyang pamilya ay hindi kailangan ng sinuman mula sa madilim na uri. Kailangan silang itaboy. Huminga si Kai at naisip na ang kanyang ama ay isang hanggal at gayon din ay isang bayani ang nasa harap niya. Ngayon mawawala na rin si Ares ng katayuang aristokrata. Natamo na ang layunin ng pangunahing tauhan. Wala nang iba pang dapat gawin para sa kanya. May gawin dito. Sinabihan niya ang kanyang ama na siya ay aalis. Si Guys ay nakaluhod pa rin at humarap sa kanyang anak. Tinanong niya kung seryoso siyang kakampi sa mga demonyo? At siya rin ba ay kakampi sa kanila? Pumayag si Kai sa kanyang mga salita at sinabi na kahit papaano ay makakatiwalaan niya ang mga ito. Naisip ng pangunahing tauhan na tanging si Colette lang ang maaari niyang pagkatiwalaan. Lumapit siya sa mga babae at iminungkahi na umalis sila mula doon. Pumayag sila. Pinuri siya ni Griselda. Sinabi ni Sasha na magaling siya. Kai naisip na sa kanyang pagtingin sa kanila, mukhang may malinis na puso ang mga demonyo. Para sa kanya, na nauunawaan ang kasamaan ng mga tao, sobrang inosente ng kanilang mga puso. Nagpaalam ang bida sa kanyang ama. Umalis sila sa tarangkahan at may lumapit na gwardya. Tinanong niya ang bida kung may nangyari ba sa loob. Sinabi ni Kai sa gwardya na sabihin sa lahat na huwag siyang samahan at papatayin niya ang sinumang sumunod sa kanya. Pumayag ang gwardya sa bawat salita niya at sobrang natatakot sa huli. Nagpasalamat si Kai sa kanya at umalis. Sa isang punto, nawala silang tatlo. Labis na nagulat ang gwardya. Gumamit si Kai ng madilim na mahika, agarang paggalaw. Sinabi ng gwardya sa pagkabigla na ang master ay biglang nawala. Lumitaw ang pangunahing tauhan at ang kanyang mga kasamahan sa gubat malapit sa ilog. Labis na nagulat ang mga babae. Humarap si Kai sa kanila at ngumiti na kailangan nilang umalis. Tumingin si Sasha sa paligid at sinabi na ganito. Maginhawang mahika, napakalayo na nila. Humanga si Griselda na ipinakita niya sa kanyang ama kung nasaan ang kanyang lugar at pinuri siya. Nagpasalamat ang tauhan. Tinanong ni Griselda kung makakapasok pa sila sa teritoryo ng mga demonyo. Sumuporta si Kai at sinabi na kailangang magmadali sila, ngunit una ay kailangan nilang pumunta sa Lax Village para mangolekta. Bigla, napagtanto ng tauhan ng isang bagay at sinabi na palalakasin niya ang mga babae ng kaunti, para sa sigurado. Nagulat si Griselda at malakas na tinanong, magiging mas malakas ba sila? Inilagay niya ang kamay niya sa mga dalaga at sinabi na ibinibigay niya kay Griselda at Sasha. Isang pang-akit ng madilim na mahika sa ika-10 antas, umungol ang mga dalaga mula sa pagdaloy ng lakas. Sumigaw si Griselda na may mainit na dumaan sa kanya. Sumigaw si Sasha na sobra na ito para sa kanya. Iniisip ni Kai na isa sa mga kakayahan ng kontrata ng paksa, ang kakayahang ibigay sa isang paksa ang anumang kakayahan niya, na hindi siya mawawalan nito. Kaya mas malamang na ibinabahagi niya ito kaysa ibinibigay. Ang bida ay tumikom sa kanyang ulo at humingi ng tawad sa kanila. Sinubukan ng mga babae na makahinga ng maayos. Nagkakandahirap sila at humihingal habang sinusubukang pasalamatan siya sa kanyang lakas. Hindi siya naka-expect ng ganitong reaksyon at nagtanong kung ano ang mas mabuti para makapagpahinga sila. Lahat sila ay umupo sa isang piraso ng kahoy at nagpahinga. Naalala ni Kai ang Pulse Ares at nagsimulang maghanap nito. Naisip niya na dapat ligtas si Colette. Ibinigay sa kanya ni Colette ang Pulse Ares bilang isang talisman noong unang buhay niya. Nabasag ang Pulse Ares, pero malakas na enerhiyang mahika pa rin ang nagmumula dito. Kaya salamat sa kanya. Biglang napagtanto ng pangunahing tauhan na maaari niyang gamitin ang partikular na kakayahang yun. Nagsimula siyang maghanap nito sa kanyang mga kakayahan at natagpuan ito. Ang kakayahan item appraisal, ang halaga ng kakayahan ay 500 puntos. Sa tulong nito, maaari mong malaman ang presyo,
pagmamayari at kung paano gamitin ang napiling item. Nagsimula si Kai na suriin ang item. Ang pagsusuri ay ginawa at nalaman na ito ay isang time bracelet. Sa loob ng pulse ring ito ay isang panalangin para sa pangalawang pagkikita ng isang minamahal. Naglalaman ito ng mahiwagang kapangyarihan ng banal na dalaga ng oras. Sa tulong ng pulse ring ito, ang proteksyong mahika ng may-ari ay tumaas ng 5%. Lumaki ang mga mata ni Kai at naisip niya na ganun nga. Kaya sa tulong ng pulse ring ito, nagkaroon siya ng pagkakataong muling ipanganak. Naalala ng tauhan ang mga piraso ng kanyang unang buhay, sinarado ang kanyang kamao na may pulsera at naisip na dahil kay Colette, nawasak niya ang pamilyang Austen na humiwalay sa kanila. Magagawa niyang baguhin ang hinaharap. Ngayon ay magiging masaya sila ng magkasama. Napagtanto ni Kai na siya ang banal na dalaga ng panahon. Mayroon ba siyang nakatagong klase? Kaya hindi siya isang banal na dalaga. Naisip niya na hindi siya dapat maghinuha, kundi dapat siyang makilala siya sa lalong madaling panahon. Tumingin si Griselda sa guro na may pagkalito at tinanong kung anong nangyari. Sumagot si Kai na wala. Dinirekta niya sila sa kanilang daan. Masayang sumang-ayon ang mga batang babae sa kanya at sinundan ang kanilang guro. Sinabihan ng pangunahing tauhan si Colette na maghintay sa kanya. Sa isang madilim na silid, sa liwanag ng parol, may isang taong nakaluhod sa harap ni Jonah. Pinuri siya at pinalaya, sumuporta sa kanya ang kabalyero at umalis. Sinabi ni Jonah, na may masamang ngiti, na sa wakas ay natagpuan niya ang banal na birhen ng oras. Pagkalipas ng ilang panahon, sa nayo ng Lax, si Saint Jonah at ang kanyang mga kasamahan ay nag-iinterogasyon sa mga tao. Nakatayo siya sa ibabaw ng isang nakatali na lalaki na may libro sa mga ilog. Itinuro ng isa sa kanyang mga kasamahan ang espada sa lalaki. Yumuko si Jonah sa kanya at interrogated him. Dahil sa mga tanong, ilang nakatali na tao ang nakaupo sa kalye. Sinabi ni Santo Jonah na nalaman nila ang tinatayang lokasyon ni Santo Colette at wala nang dahilan para magtanong pa sa kanila. Pinasalamatan niya sila sa kanilang tulong at inutusan ang kanyang mga nasasakupan na burahin ang kanilang mga alaala gamit ang mahika at pakawalan sila. Tinanggap ng mga nasasakupan ang utos. Hindi na intindihan ng mga tao ang nangyayari at sumigaw, pakakawalan ba sila? Burahin ba ang kanilang mga alaala? Sumigaw ang isang lalaki. Humiling siyang huwag ipatupad ang ganitong mapanganib na mahika sa kanila. Narinig niya na maaari itong magpabaliw sa iyo. Inaayos ni Jonah ang kanyang salamin at sinabi na dahil sobrang makasarili ng lalaki, gagawa siya ng pabor. Hiniling niya sa kanyang tauhan na patayin ang lalaking iyon. Ang lalaki ay nagpapawis sa narinig. Tinanong ni Jonah ang iba pang naitaling tao, mayroon bang kahit isa na tutol sa mahika ng paglimot? Tinanggihan ito ng grupo sa takot. Tumawa si Jonah at sinabi kung gaano kaganda na isa na lang. Sa kagubatan malapit sa nayo ng Lax. Natakot na uwak ang lumipad. Agad na tumakbo si Colette palayo sa kanyang mga humahabol. Dalawa sa mga katulong ni Saint Jonah ang humahabol sa kanya. Wala nang hininga ang dalaga. Itinaas ni Saint Jonah ang kanyang kamay at sinabi na tiyak na makararating ang mga dasal ng Papa sa Santo. Naway maligtas siya. Naisip niya na hindi mahalaga sa kanya kung sino siya, isang bayani o isang hari ng demonyo. Kailangan lang niya ng pangalawang buhay. Tanging ang banal na dalaga ng panahon ang makakapagbigay ng kanyang hangarin. At ang kanyang kakayahan sa prediksyon ay hindi papayagan si Colette. Ang anak na babae ng Marquis ng Vom, tumakas. Isa sa kanyang mga nasasakupan ang lumingon sa kanya at tinanong kung bakit niya hinayaan siyang tumakas. Sinabi ni Saint Jonah na kakaiba yon. Malamang na inisip niyang mga tulisan sila dahil sa dilim. Naisip niya na hindi malamang na may naramdaman siya gamit ang kanyang kakayahan. Tumakbo ang dalaga papunta sa gusali at sinubukang tumingin sa paligid. Napagtanto niyang siya ay pumasok sa isang patay na dulo. Naabutan siya ng kanyang mga nasasakupan. Sumigaw ang archdemon na sana ay napansin niya lamang. Mas mabilis. Naghintay si Colette saglit at nagsabi na walang masamang nangyari at baka makapag-usap sila. Kabilang sa mga nasasakupan ay si San Jonah at tinawag siya sa pangalan. Ipinahayag niya ang kanyang kasiyahan na makilala siya sa pamamagitan ng isang bao. Sinubukan niyang pagmasdan siya ng mabuti. Tinawag siya ng dalaga sa pangalan na Dryley at Sternley. Bigla, napansin ni San Jonah ang isang marka sa kanyang kamay at nagtanong kung ito nga ba ang banal na birhen ng panahon.
Nagsabi si Colette na nagtataka siya kung ano ang kanilang layunin. Ay, dahil sa ingay na ginagawa nila. Si Santa Jonah ay ngumiti at sinabi na pumunta sila para sa kanya. Nalaman niya na may bagong hari ng mga demonyo na sumulpot dahil sa isang hula. Gusto nilang siya ang magtatag ng sagradong hadlang sa paligid ng kabisera. Tumanggi ang babae ng may hindi pagkagusto at sinabi na tungkulin niya ito. Ipinindot niya ang kanyang kamao sa kanyang dibdib at sumigaw na wala siyang dapat ikatakot, na isang tunay na bayani na nagngangalang Kai ang pumihil sa pagsilang ng hari ng mga demonyo. Tumingin si Santa Jonah sa kanya nang nagtatanong. Tinanong ni Colette kung hindi ba niya nahulaan na may isa silang na hari ng mga demonyo ngayon. At patayin ang kalahating populasyon ng bansa. Pero kung hindi pa ito nangyari, ibig sabihin ay naisip na ito ni Kai. Tumawa siya at tinanong kung paano niya nalaman ang kanyang hula. Sinabi niya nang may kumpiyansa na sinabi sa kanya ni Kai tungkol dito at malamang na hindi siya maniniwala sa kanya, pero galing siya sa hinaharap. Nailigtas niya ang maraming tao ngayon. Si Kai ang tunay na bayani. Nagsimulang tumawa ng hysterical si Saint Jonah at sinabi, "Anong nangyayari?" Sumigaw siya. Anong ibig mong sabihin may isang tao na namumuhay ng pangalawang buhay? Ito si Kai, anak ba siya ng pamilyang Austen? Kinumpirma ito ni Colette. Sinabi ni Saint Jonah na sa kasamaang palad, halos pinatay niya ang kanyang kapatid gamit ang kanyang madilim na kapangyarihan. At naghimagsik din siya laban sa sarili niyang pamilya. Sinunog niya ang sarili niyang bahay at tumakas. Sumigaw si Colette nang sinabi niyang sinunog ito. Hindi ito totoo. Sinabi niyang nagsisinungaling siya. Sumigaw si Saint Jonah, palaging tama ang kanyang mga hula. Sinabi niyang si Kai Austen ang masamang hari ng demonyo. Pero hindi niya akalain na ang babae ay maging sa kanyang panig. Nagsisigaw si Colette sa takot, ano ang ginagawa niya? Itinuro niya ang daliri sa kanya at sumigaw na ay patali siya. Iniisip ni Saint Jonah na ang pagkakaroon ni Kai Austen ng pangalawang buhay ay isang napakalaking panganib. Napagtanto niya na siya at si Colette ay may espesyal na relasyon. Kung siya ang kukuha sa kanya bilang hostage, hindi siya aabot ng kamay laban sa kanila. At kung lahat ay maayos, makakakuha sila ng impormasyon mula sa kanya. Hiningi ni Colette na maghintay. Patuloy na nag-iisip si Saint Jonah na siya. Mga kamay, magtatagumpay siya. Pagkatapos ng lahat, ang banal na birhen ng oras ang susi sa ikalawang buhay. Malapit na ang araw na siya ang mamumuno sa mundo. Bigla, lumitaw ang arkidemonyo mula sa likod ng dalaga. Siya ay nagbago sa kanyang tunay na anyo at umatungal sa kanila. Natatakot ang mga kasamahan. Lahat sila ay sumigaw sa takot. Inatake sila ng arkidemonyo gamit ang kanyang mga pangil at pinugutan ang kanilang mga katawan. Ang kasamahan ay humarap kay Saint Jonah na may pangangalumbaba. Ang arkidemonyo ay nakatayo sa likod ng dalaga at may hawak na apoy sa kanyang kamay. Sinabi ni Colette na iniisip niya na magagawa nilang makipag-usap. Pero tila lahat ay tulad ng sinabi sa kanya ni Kai. Hindi ito pinaniwalaan ni Saint Jonah at sumigaw siya na hindi ito maaari. Ito ba ang arkidemonyo? Tanong niya. Kaya si Jonah ang may kasalanan sa pagkasira ng lobo. Hayaan siyang sabihin ang tungkol sa kanyang mga kasalanan. Sumigaw siya sa takot at humingi ng tawad. Sinabi niya na lahat ay magiging tulad ng sinasabi niya. Sinabi ng arkidemonyo na hindi na siya papayag ang makapagsalita dahil si Jonah nagsasabing makatakas sa isang ganitong kasinungalingan. Humiling si Colette na tumigil siya. Ang archdemon ay humarap sa kanyang ale. Nakatayo siya sa tabi niya at nanood. Sumigaw si Saint Jonah na pinilit siya ng emperador na gawin ito. Ayaw niya itong gawin. Kung hindi kailanman isinilang ang Demon King, wala sanang dahilan para habulin niya ang babae. Tinanong siya kung totoo ito. Kinuha ni Saint Jonah ang kanyang mga salita. Yumuko siya, ngumiti ng masama at sumumpa sa kanyang mga salita. Tinanggap ni Colette ang kanyang mga salita. Humiling siya sa kanila na ihulog ang lahat ng armas at sumuko sa kanila. Tinanggap ni Saint Jonah ang kanyang utos at sinabi na mayroon siyang isang hiling. Nagtamo ng sugat ang kanyang grupo dahil sa pag-atake ng demonyo. Nagsimula ng mag-alala ang babae at sumigaw na kailangan siyang gamutin agad. Ipinagbabawal siya ni Saint Jonah at sinabi na kasalanan niya ito at siya na ang bahala. Sumang-ayon si Colette. Kumuha siya ng bote ng potion at sinimulang ipainom ito sa sugatang lalaki. Sinabi ni Saint Jonah na inumin niya ang potions para sa paggaling. Hayaan siyang kunin. Nang oras na ito,
Ang sarap at napakatamis. Tumawa siya sa mukha ng batang babae at sumigaw, napakatanga niya. Nagsimula ang nasasakupan na umubo. Hindi na intindihan ng bata ang kahit ano. Sumigaw ang archdemon. Umubo ang batang lalaki ng kaunti. Nagsimula nang magbago ang nasasakupan. Sumigaw siya sa sakit at naisip na sisabog na siya ngayon. Nagsimula nang magpanik si Colette. Naging higanti ang nasasakupan, katulad ng archdemon. Hinawakan niya ang kamao ng kalaban at sinubukan ang kanyang bagong kapangyarihan. Santo Jonah ay sumigaw na tumaas ang kanyang antas. Paano siya umabot sa antas 800? Ang mga mata ng subordinate ay namangha at sumigaw na ito ay isang himala. Kaya niyang labanan ang archdemon. Ang archdemon ay sumigaw na may hinanakit, na nangangahulugang may itinatagong siya. Pero hindi siya ganoon kadali. Naglaban sila. Si Colette ay nagsimulang umatras sa takot. Santo Jonah ay sumigaw na nahuli siya. Binuksan niya ang kanyang aklat at sinabi na titiyakin niyang ang babaeng hindi nakatakas. Gumamit siya ng liwanag na mahika, banal na arrow. Nakita ito ng archdemon. Nagalak si Saint Jonah sa kanyang tagumpay. Agad na umabot ang arrow sa babae. Sinubukan ni Colette na iwasan ito. Tinawag ni Saint Jonah ang kanyang pangalan at kontrolado ang arrow. Bigla, nagawa ng archdemon na harangan ang babae gamit ang sarili niya, at tinamaan siya ng arrow sa dibdib. Nagsimulang sumigaw ang babae ng kanyang pangalan sa lungkot at hindi naintindihan kung bakit niya ito ginawa. Nagsigaw ang archdemon sa sakit. Ang mga nasasakupan ay tumingin dito sa takot. Sinabi ni Santo Jonah na si Colette ay madaling maniwala. Hindi niya inisip na ang mas mataas na demonyo ay bababa sa ganitong antas para kumilos bilang tapat na alaga. Ang mga subordinadong kabalyero ay yumuko sa harap ng kanilang mga espada at inaktibo ang kanilang mahika. Sumigaw si Jonah sa mga banal na kabalyero na magpatuloy. Tinanggap nila ang kanyang utos. Sinabi ng lalaki na ito ay para sa layunin ng katarungan. Tumakbo sila na may mga espada na nagniningning ng mahikang enerhiya patungo sa archdemon upang tapusin siya. Inadjust ni Jonah ang kanyang salamin at naisip na epektibo ang liwanag laban sa kadiliman. Ang mga tagasunod niya ay pinutol siya sa maraming piraso. Patuloy na iniisip ni Jonah na maaaring sobra na ito para sa isang archdemon na may katangian ng kadiliman. Sumigaw si Colette na ang labis na ito ay napakahirap. Matapos ang ganitong gawain, tinatawag niyang sarili niyang santo. Anong kahihiyan? Tumawa si Jonah at muling nagtanong kung nandyan siya sa posisyon ng isang santo, na nangangahulugang siya ay katarungan. Nagbula ang archdemon at sinabi na si Jonah ay isang masamang maliit na tao. Nahulog siyang walang malay, binanggit ang pangalan ng babae at sinabing kailangan niya na iligtas ang kanyang sarili. Nawawala ang kanyang katawan. Tumingin si Colette dito sa takot. Hindi niya ito maaaring paniwalaan. Ang nabago niyang subordinate ay tumayo at humanga sa kanyang tagumpay laban sa Arkanghel. Bigla, lahat ng kanyang ugat ay namaga at ang dugo ay umagos mula sa maraming bitak. Sumigaw siya sa sakit at bumagsak sa lupa. Tumingin ang subordinate sa kanyang Panginoon na may pag-asa at humiling na ibalik siya. Sinabi sa kanya ni Jonah na huwag lumapit sa kanya. Siya ay napakabaho. Ang subordinate ay dumudugo at hindi siya nakakaintindi ng kahit ano. Tumakbo si Colette at sinubukan siyang pagalingin gamit ang kanyang mga kamay. Sinabi ng babae na hindi niya siya iiwan. Pagagalingin niya siya ngayon din. Tumingin sa kanya ang nasasakupan at umiiyak. Humanga siya sa kabaitan nito at sinabi na sobrang sweet niya. Paano niya nagawa ito sa kanya? Pagalingin siya ng babae at umiyak. Nagsimula ang nasasakupan na humingi ng tawad sa kanya. Pero may sumabog sa loob niya at isang malaking agos ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Dumating ang dugo sa mukha at buhok ni Colette. Lumapit si Jonah at sinabi niyang sobrang pangit. Masama ang sitwasyon. Kailangan itong magbago. Napagtanto ni Colette at nagtanong, alam ba niya na mangyayari ito? Nakatayo si Jonah na may bukas na aklat. Kumpirmado ang kanyang mga salita at sinabi na ito ay isang potion para palakasin ang magic at palitan ng lakas. Hindi na naisip ng babae ang kanyang emosyon at umiyak. Sinabi niyang tinawag niya si Kai na Demon King, at sa huli ay naging kalaban siya ng mga tao. Mas masahol pa sa isang demonyo, isinara ni Jonah ang libro, sinabing labis siyang nagkasala. Umupo siya at niyakap ang dalaga. Inisip niyang magugustuhan ito ng dalaga. Umiiyak si Colette.
Tumayo si Jonah at sinabi sa kanyang mga tao na may emergency. Sumigaw siya na ang dalaga ay pinoprotektahan ng isang demonyo, isang nasasakupan ng hari ng mga demonyo. Malamang na pinabula siya nito. Sumigaw si Colette, ano? Humarap si Jonah at tinignan ng dalaga na may ngisi. Ginamit niya ang kakayahan, banal na kadena, at tinali ang babae upang hindi siya makatulog. Nakausap siya na itigil niya. Sumigaw si Jonah na pakinggan siya. Si Kai ay kanilang kaaway. Binalaan siya na huwag siyang makipag-ugnayan sa kanya. Hindi pumayag si Colette. Sumigaw si Jonah na kung labagin niya siya, ang mga kadena ay mas lalong sisisid sa kanya. Sinabi ng babae na hindi maaaring kaaway si Kai. Nagtawanan si Jonah at sinabi na alam niya yun. Mahal niya siya, anong kamanghamanghang damdamin. Yumuko si Colette at umiyak. Sinabi ni Jonah na nagtataka siya. Kung gaano katagal ang kanyang mga damdamin at na ang mga ito ay magiging sakit para sa kanya. Tumawa siya ng hysterically at tumingin sa aklat. Inisip ng dalaga ang kanyang mahal sa buhay. Ang natatakot na kasamahan ay humarap kay Santo Jonah at sinabi na ito ay labis, dahil siya ay napakamahabagin. Tumingin si Jonah sa kanya ng matalim at itinaga siya sa noo ng kanyang palaso. Nahulog ang lalaki sa lupa. Tumawa si Jonah at sinabi na isa na namang erehe siya. Namangha si Colette sa kanyang nakita at sinabi na ito ay labis. Marami, nakikita ng Diyos ang lahat. Parurusahan niya siya. Tumawa si Jonah sa kanyang mukha at sumigaw na Diyos ang gumawa sa kanya, santo. Siya ang katarungan. Siya ang parurusahan. Ang mga kadena ay humigpit sa dalaga. Muli niyang nalaala si Kai at humingi ng tawad sa kanyang pag-ibig. Tumawa si Jonah, humahanga sa kanyang sarili, at sinabi na kung ginamit nila ito, ang hari ng demonyo na nabubuhay ng pangalawang buhay ay hindi magiging isang hadlang sa kanila. Nagsimula ang kasiyahan. Hayaan ang banal na dalaga na maghintay sa kanya. Kaunting sandali bago, naglalakad si Kai mula sa gubat na may mga sanga sa kanyang mga kamay. Nag-isip siya kung nakarating na ng walang pinsala ang kanyang minamahal sa nayon. Iniisip niya siya. Dumating ang tauhan sa bahay at sinabi na siya ay nakabalik na. Sa loob ng bahay, nagluluto sila ng mabangong sopas ng gulay at karne. Masaya ang mga dalaga na iniulat na naghanda sila ng hapunan para sa lahat. Pinuri ni Griselda si Sasha at sinabi na ang pagkain. Matalas na masarap, naamoy ni Kai ang mga aroma at sinabi na ang bahay ay amoy napakasarap. Dahil sa madalas na paggamit ng instant na paggalaw, wala na siyang laman sa tiyan. Masaya siyang matikman ito. Bigla, nakaramdam siya ng sakit sa kanyang kamay, na may marka. Binitiwan niya ang mga pangsalo sa sahig at umuungol sa sakit. Napansin ito ng mga babae at nag-alala para sa kanya. Tumingin si Kai sa kanyang kamay at humiling na ang mahiwagang enerhiya na ibinigay niya sa Archdemon ay bumalik sa kanya. Napagtanto ng bida at naniwala na ang Archdemon ay napagtagumpayan na. Nakipag-ugnayan siya sa kanya sa pamamagitan ng telepathy. Sumagot ang Archdemon at sinabi na nakikinig siya. Tinanong ni Kai kung ano ang mali kay Colette. Humingi ng tawad ang Archdemon sa Master at sinabi na ang batang babae ay nakidnap. Nagtaka ang protagonista sa narinig niya.